Love Stories. Love Stories. May mga nagsasabi na matatawag lang daw na tunay na babae at complete woman ang isang babae kapag naranasan niya ang panganganak. Maging sa school, tinuturo sa atin na ang isang pamilya ay binubuo ng tatay, nanay at anak o mga anak. Ikaw, masasabi mo ba na ang pagkakaroon ng anak ang batayan ng tunay na babae? Ang pagtanggap at pagmamahal sa ating sarili sa kalagitnaan ng proseso ng pagiging totoo. Yun na siguro ang pinakamataas na antas ng respeto. Importante na may respeto tayo sa ating mga sarili. Sa buhay ng babae, kapag sinunod mo ang lahat ng may patakaran, may pagkakataon na baka naman ikaw ang mapag-iwanan. Kilalanin natin ang ating kabarangay na si Tere. Sundan natin ang kanyang kwento ng buhay, pag-ibig at pag-asa. Dito lamang sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, una po sa lahat ay hayaan niyong i-congratulate ko ang Barangay Love Stories bilang #1 radio program sa buong bansa. Masugid po talaga akong tagapakinig ng inyong programa, Papa Dudut. Madalas sa inyong mga kwento ay talagang nakaka-relate ako. At marami akong natututunan mula sa mga letter senders ninyo at sa inyo pong mga payo. Kaya naman nainganyo akong sumulat at naisip kong maganda rin siguro na may bahagi ko ang isang karanasan sa buhay ko. Ako po si Tere, 29 years old. Pinag-isipan kong mabuti kung aling bahagi ng buhay ko ang aking ikukwento. Naisip kong ibahagi ang isang karanasan namin ng aking asawa. Medyo maselan pero alam kong kapupulutan ito ng aral at inspirasyon ng mga makakarinig, lalo na sa mga mag-asawa, Papa Dudut. Noong magkasintahan pa lamang po kami ng asawa kong si Ruel. Nurse po ako sa isang ospital sa Singapore habang sima naman po siya. Pagkatapos ng 2 kontrata ko ay nag-decide na po kami na magpakasal. Pagkatapos po ng kasal ay hindi na ako pinayagang umalis pa ni Ruel at hindi na rin naman siya sumakay ng barko. Nagkasundo kami na magkasama kaming mamumuhay dito sa Pilipinas. Ayoko na rin talagang umalis, Papa Dudut, kasi gusto ko ring matutukan ang bubuin naming pamilya. Tinuloy namin ang business na maliit na restaurant ng mama at papa ni Ruel. May edad na rin kasi ang mga magulang niya at hindi na nila kayang magpatakbo ng restaurant. Papa Dudut, sa loob ng 3 taon ng pagsisikap namin na makabuo ng asawa ko, hindi kami nabiyayaan ng anak. Madalas rin kaming tinatanong ng mama at papa niya kung kailan namin sila mabibigyan ng apo. Ngiti lang po ang naisasagot namin sa kanila. Inisip namin na baka hindi pa lang talaga napapanahon. Ayoko mang isipin pero sumagi sa isipan ko na baka may problema ako. Medyo kinakabahan ako kasi nag-iisang anak lamang po ako, Papa Dudut. Parehong wala na rin ang mga magulang ko at hindi masyadong malaki ang angka namin. Karamihan sa mga kamag-anak ko ay hanggang 2 ang mga anak. Sa side ng papa ko, 2 sa kapatid niya ang walang anak. May matatandang dalaga at binata pa. Pero sa pamilya ng asawa ko ay 4 silang magkakapatid. Pangatlo sa magkakapatid ang asawa ko. Yung ate at kuya niya may mga pamilya na at may mga anak na rin. Bunsong lalaki na lamang nila ang wala pang asawa. Papa Dudut, hindi na kami buwabata kaya lakas loob naming pinag-usapan na kumonsulta na sa doktor. Inandaan namin ang aming mga sarili para kung talagang may problema ang isa sa amin, nakahanda kami at magagawa ng paraan. Papa Dudut, pagkatapos naming sumailalim sa ilang mga test, doon na nagsimulang dumating ang mabibigat na sitwasyon
na kinaharap naming mag-asawa. Oh, Han. Akin na nga yung kamay mo. Grabe, Han. Nanlalamig at pinagpapawisan ng mga kamay ko. Oo nga. Ano ka ba? Relax ka lang ha. Nandito ako. At saka kaya natin to. Nag-usap na naman tayo na kung ano man na maging resulta, magkasama natin haharapin yon. Walang iwanan. Ewan ko ba, Han? Hindi mawala ang kaba ko. Parang gustong bumaliktad ng sikmura ako sa sobrang takot at kaba. Han, di ba sinabi ko naman sa'yo? Kung sakaling ikaw yung may problema, hindi kita iiwan. Hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo. Thank you, Han. Ganon din naman ako sa'yo. Kung sakaling ikaw yung may problema, pinapangako ko rin sa'yo na hindi kita iiwanan at hindi rin magbabagong pagmamahal ko. Okay. Pero wag naman tayo masyadong negative ngayon ha. Hindi pa rin naman natin alam kung anong resulta. Basta ihanda natin yung mga sarili natin. Okay, Han. Sige. Kinakabahan pa rin talaga ako, Han. Okay lang ang kabahan. Pero wag din nating alisin yung pag-asa sa maganda at maayos na resulta, Han. Oh, ayan na pala si Doc. Hi, Doc. Good morning po. Good morning po, Doc. Good morning. Sige, maupo kayo. Thank you, Doc. Salamat po. Nandito na pala sa table ko yung results. Okay, Ruel and Teresa. So, ito na yung results ng mga test ninyo. Handa na ba kayo sa results? Opo, Doc. Nag-usap na naman po kami ni Tere at handa na po kami anuman po maging resulta. Oo nga po, Doc. Okay, ganito. We'll get straight to the point. Ayon dito sa results ng mga test sa inyo, normal lahat ng results ng test mo, Tere. Yung kay Ruel ang medyo may problema. Doc? Nasa akin ho ang problema? Ano pong problema? Han, Ruel, tatapatin kita ha. Meron kang tinatawag na azoospermia o walang sperm ang semen mo. May mga test pa na kailangang gawin sa'yo para malaman natin kung ano ba ang naging posibleng dahilan o mga dahilan. At dedepende sa kung ano ang dahilan ang magiging treatment sa'yo. Yun din yung rason kung bakit magtatatlong taon na kayong sumusubok pero hindi pa rin kayo makabuo kahit ano pang gawin yung pagsisikap. So nasa akin palang problema, Doc? Baog pala ako? Ano yun, Doc? Wala na akong pag-asa magkaanak? Hindi ko na mabibigyan ng anak ang asawa ko? Ibig sabihin, hindi na kami makakabuo ng pamilya. Han. Hindi naman sa ganon, Ruel. Huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi may pag-asa pa kayong magkaanak. May mga paraan. Meron tayong tinatawag na Assisted Reproductive Technology o ART. Ito yung mga paraan para ma-overcome ang infertility. Isang halimbawa niyan ay yung IVF. IVF, Doc? Yes, yung IVF or in vitro fertilization. Ito yung procedure kung saan pagsasamahin ng egg cell mula sa babae at sperm cell mula sa lalaki sa isang laboratorio. Ngayon, yung pinagsamang egg cell at sperm cell, magiging fertilized egg yon. Tapos, i-inject yun sa uterus o sa bahay bata ng babae. Now, bukod sa IVF, meron din namang surgical procedure o operasyon. Pwede ring madaan sa gamutan. Pero gaya nga ng sinabi ko, depende sa dahilan ng azoospermia mo ang magiging treatment sa'yo. So sa ngayon, magre-request ako ng ilan pang mga test para sa'yo, Ruel, para ma-determine natin ang magiging treatment sa'yo. Salamat po, Doc. Doc. Yun pong mga paraan na yan, Doc. Usually po, magkano po inaabot?
Dederetsuhin ko na kayo ha. Medyo may kamahalan. Kaya nga mas maganda na maikonsider ninyo ni Roel sa pag-uusap nyo yung posibleng magagastos. Bibigyan ko kayo ng quotations ng mga procedure para at least meron kayong idea. Thank you po, Doc. Papadudot, akala namin ang asawa ko ay handang-handa ang loob namin. Pero iba pala ang realidad. Iba pala kapag nandun ka na sa sitwasyon na nakalatag na sa harapan ninyo ang problema at katotohanan. Aaminin ko na nakahinga ako ng maluwag noong malaman kong wala sa akin ang problema. Pero hindi pala ako ganong kahanda para sa asawa ko. Nang mga oras na yon ay hindi ko alam kung paano ko siya i-comfort. Hindi ko masabing okay lang yan, Han, magkakaanak pa rin naman tayo. Ibig sabihin may pag-asa pa. Hindi ko kasi alam kung ano ang pakiramdam ng lalaki kapag nalaman niyang baog siya. Alam ko kasi kung gaano ka-confident ang asawa ko na wala sa kanya ang problema dahil may mga anak ang ate at kuya niya. At sa pagkakaalam namin ay wala silang lahing baog. Kitang-kita ko sa mukha niya ang sakit at lungkot ng mga oras na yon. Kahit pa sinabi na ng doktor na may mga paraan pa para magkaanak kami, Papadudot. Pag-uwi namin ng bahay ay hindi namin napag-usapan ang nangyari sa klinik. Para kaming pagod na pagod at halos mawala na ng lakas ang mga katawan namin. Mabigat ang tinanggap naming balita sa kabila ng sinabi ng doktor na may pag-asa pa naman kami na magkaanak. Pinaalala ko na lamang at sinabi ko sa asawa ko ang usapan namin na kahit na anong maging resulta, magkasama naming haharapin yon. Pero tahimik lamang siya na humiga sa kama. Dumaan ang mga araw, hindi muna ako nagbanggit tungkol doon. Inisip ko na maaring hindi pa niya napoproseso sa isipan niya ang mga nangyari. Maging ako rin naman, Papadudot. Ramdam ko yung bigat ng pakiramdam ng asawa ko. Pero patuloy kong ipinapakita sa kanya na nasa tabi lamang niya ako. Sa pagdaan ng mga araw ay unti-unti kong napansin ang ilang mga pagbabago kay Roel, Papadudot. Ay, salamat at nakauwi na rin. Ang daming customer kanina sa restaurant, no, Han? Grabe, nakakapagod. Magpahinga ka na muna dyan, Han. Ipag-iinit kita ng tubig na pampaligo. Pahingi din ako ng inumin. Nakalimutan kong sabihin kanina. Pagsabihan mo yung si June na ayusin yung mga case ng soft drinks dun sa likod resto, ha? Bakit? Anong problema? Hindi ba niya nakikita na nakaharang dun sa may CR? Pati yung mga pinagbalatan ng gulay basta lang nakatambak dun sa ilalim ng lababo. Milalagyan tayo ron, ba't hindi ron ilagay? Okay, sige. Kakausapin ko siya bukas. At saka isa pa, hindi ko gusto yung customer na nakausap mo kanina. Kung makatingin sa'yo para kang kakainin. Pag mga ganong customer, wag mo na kinakausap. Hayaan mong tauhan natin na makipag-usap o mag-serve sa kanila. Sino naman doon? Yung mukhang konsehal ng barangay kung makaporma. Kala mo kung sinong sikat na politiko. Han naman. Nagtanong lang naman yung customer kung may kasamang soup yung order nila. Nagtatanong. Oh, inumin mo. Ikaw naman, alangan namang tawagin ko pa yung tauhan natin para lang sagutin yung tanong ng customer. Sabaw lang naman yung tinatanong. Hindi ka talaga marunong makiramdam, no? Halatang halata naman na hindi lang basta nagtatanong yung customer Parang gusto pang pumorma sa'yo. At ikaw naman, kung makatawa ka, parang enjoy na enjoy ka sa pakikipag-usap dun sa kanya. Palibhasa kasi may itsura. Alam kong nagapuhan ka. Oy, Tere, hindi ka na dalaga May asawa ka na. Kumilos ka na maayos. Mamaya maging dating pa, nagbibigay ka rin ng motibo. Ang sama naman ng isip mo, Han. Customer natin yun. Ano ka ba? Obligasyon natin na asikasuhin sila ng tama at maayos. Hindi naman maganda kung hindi ko papansinin, baka mabastos. Nagtatanong lang naman. Tsaka, hindi naman ako nagtagal sa customer o nakipagkwentuhan sa kanya. Tsaka Han, paano tayo babalikan ng customers kung tatarayan natin sila? Bakit mo naman kasi ako pinag-iisipan na parang nakikipagharutan sa customer? Pambihira ka naman, Roel. Sinagot ko lang naman yung tanong ng tao. Ano ba naman palagay mo sa akin? Kahit na,
Sinasabihan lang kita dahil hindi ko gusto yung mga tingin niya sa'yo kanina. At hindi mo nakita yon. Kabisado ko mga lalaki pag interesado sa isang babae. Pag bumalik yung customer na yon, hayaan mong tauhan natin na mag-asikaso sa kanya, hindi na ikaw. Ay nako, oo na, sige na. Mag-shower ka na. Mainit na yung tubig mo, isusunod ko na lang yung tuwalya mo doon. Ihahanda ko na rin yung damit mo. Papadudot naging mainitin ang ulo ni Ruel at lahat na lang ay napapansin niya. Madalas na kaming nagtatalo sa maliit na bagay lang. Napansin din niyo ng mga tauhan namin sa restaurant dahil kahit sila ay nasusungitan na rin ni Ruel. At yun nga, pinagsesalosan niya ang mga lalaking customer namin. Palagi niyang binibigyan ng kahulugan ang pagtatanong at pakikipag-usap nila sa akin. Minsan tuloy ay hindi ko na alam kung saan ko ilulugar ang sarili ko para makaiwas sa mga customers naming lalaki. Mapatingin lang, iba na ang iniisip niya. Pinakiusapan ko na lang yung mga tauhan namin na sila na ang humarap at doon na lamang ako sa kaha. May mangilan-ngilan at hindi maiwasan na customer ang dumediretso ng tanong sa akin at nakikita ko na binabantayan niya ang mga reaksyon at galaw ko. Kung minsan papadudot ay nauubusan din ako ng pasensya at nasasabayan ko ang init ng ulo niya. Tahimik na lamang ako para matigil ang gulo. Ako pa rin madalas ang nauunang buwaba at umiwas sa mga pagtatalo. Pero humihingi naman siya ng pasensya at nagsusorry sa akin kapag nakita niya na tahimik na ako at hindi ko siya pinapansin, papadudot. Halos araw-araw yon na nangyayari sa amin. Minsan napapaisip ako kung hanggang kailan ba kami magiging ganoon ni Ruel. Saan kaya dadalhin ng sitwasyon namin yon ang pagsasama namin? Papadudot, alam ko na dinaramdam pa rin ng asawa ko ang kalagayan niya. Mahirap naman kasi talaga at masakit tanggapin ang katotohanan. Pero naunawaan ko naman siya. Kahit naman ako noong una ay hindi ko rin alam ang magiging reaksyon ko at kung ano ang gagawin ko, papadudot. Kahit pa nga sinabi ng doktor na may pag-asa kami na magkaanak. Hindi ko rin kaagad naisip yung gastos. Yung kalagayan ng asawa ko ang nasa isip ko noon. Hindi ko talaga alam kung paano siya aaluin. Kahit ako ay nasaktan din ako sa mga nalaman ko. Pero alam kong mas masakit ang nararamdaman ng asawa ko kaya naman nauunawaan ko siya. Nakakalungkot lang, papadudot, dahil may mga pagkakataon na tinatanong niya ako kung ipagpapalit ko daw ba siya sa iba. Kung iiwan ko daw ba siya dahil hindi na niya ako mabibigyan ng anak. Umabot na siya sa punto na pakiramdam niya ay gumuho na ang pangarap naming dalawa na magkaroon ng isang masaya at buong pamilya. Pero palagi ko pa rin sinasabi na huwag kaming mawala ng pag-asa, na nandun lang ako sa tabi niya. Pero habang tumatagal ay tumitindi talaga ang insecurity ni Ruel. Palatandaan na hindi pa niya lubusang natatanggap ang kalagayan niya. Inahabaan ko na lamang ang pasensya ko at nilalawakan ng pangunawa, papadudot. Iniisip ko na lamang na darating yung time na matatanggap din niya ang katotohanan na baog siya. At may isip niya na sa kabila noon ay meron pa rin naman kaming pag-asang magkaanak. Noong time na yon, maaaring nakatingin lamang siya sa kalagayan niya pero hindi ako tumigil sa pagdarasal na makikita rin niya yung pag-asa na nasa harapan niya. Umaasa ako na darating din ang pagkakataon na yon hanggang isang araw. Tere! Han! Oh, nandito ako sa kwarto. Bakit? Nasaan ba yung Siemens book ko at saka yung passport ko? Nandun sa folder na violet sa filing cabinet. Nandun lahat ng document mo sa barko. Bakit mo ba hinahanap, Han? Nakausap ko kasi yung dati kong kasamahan sa barko kanina. Si Lando. Kilala mo siya, di ba? Sabi niya may bakante raw na slot. Kung gusto ko raw, pwede akong sumakay ulit.
Naisip ko medyo naiinip na rin kasi ako sa restaurant eh. Parang gusto ko sana na sumakay ulit. Sandali lang Han, diba sabi mo kanina mo lang nakausap yung dati mong kasamahan? Bakit parang hinahanda mo na yung passport at seaman's book? Pag-isipan mo munang mabuti. Sigurado ka na ba na gusto mo ulit sumakay? Napag-isipan ko na. At saka nasabi rin sa akin ni Lando na nire-request nga daw ako nung kapitan namin eh. Alam mo yung mga ganong pagkakataon? Hindi dapat pinapalampas yun. Han, hindi ba pwedeng pag-usapan muna natin? Paano yung plano nating magka-baby? Medyo matagal na rin nating hindi na pag-uusapan yun. Tapos aalis ka? Paano na yun? 1 taon at kalahati lang naman yung kontrata ko kung sakali. At saka sabi ko nga, sayang ang pagkakataon. Imagine, nire-request ako nung kapitan namin. Maganda rin kasi ang record ko. Kaya kahit halos 3 taon na akong hindi nakakasakay, okay lang. Pero Han… Tere naman eh. Hindi pa ba malinaw sa'yo? Alam mo naman na mahal yung IVF, di ba? Hindi natin kaya magbayad para sa ganung klaseng procedure. Yung kinikita natin sa restaurant sumasapat lang sa mga gastusin natin. Hindi naman kalakihan yung savings natin. At saka yung IVF na yan, para lang sa mayayaman yan. Kung magpapa-opera naman ako bukod sa mahal din, sinabi rin sa atin ng doktor na hindi 100% na sigurado yun. Hindi na rin kaya ng gamutan tong kondisyon ko. Ano pa ba gusto mong gawin ko ngayon? May iba pa namang option, 'di ba? May iba pang paraan. Pwede naman tayong mag-ampon. Tingin ko naman kakayanin natin 'yun. Ano? Magpapalaki tayo at mag-aalaga ng hindi natin kadugo? Kung ikaw kaya mo yun, ako hindi. Malay ba natin kung anong klase mga tao yung mga magulang ng batang aampunin natin? Naman. Han, napaka-imposibleng walang mamanahing ugali yun sa mga magulang niya. At gaano ka kasigurado na walang maghahabol o hahanapin ng batang totoong mga magulang niya paglaki niya? May mga patakaran naman at magiging kasunduan kung sakali. Ipapaliwanag naman sa atin yun bago tayo mag-ampon. Kaya hindi natin magiging problema yung inaakala mong baka may maghabol. Kahit na, ibang tao pa rin yun. Hindi pa rin natin kadugo. Kung ayaw mo sa ampunan kumuha ng bata, di sa mga kamag-anak natin. Magtanong-tanong tayo. Baka may kamag-anak kami o kayo na pwede nating alagaan at ituring na anak. Yun, kadugo natin. At ano? Ipapaalam pa natin sa kanila na baog ako? Na hindi kita kayang bigyan ng anak? Bigyan mo naman ako ng kahit konting kahihiyan, Tere. At saka isa pa, siguradong yung batang aampunin natin, aalis din sa atin at babalik sa magulang niya pagkatapos nating alagaan, palakihin at pag-aralin. Pwede ba, Tere? Ayoko nang ganon. Tsaka na natin pag-usapan yan. Basta, hindi ko kaya magpalaki ng bata na hindi natin kadugo. Tapos! Papadudot, ramdam ko yung sakit sa pinagdadaanan ng asawa ko. Hindi pa niya talaga matanggap na nasa kanya ang problema. May mga gabi na alam kong hindi siya makatulog. Awang-awa siya sa kanyang sarili. Pakiramdam niya wala na siyang silbi, inutil at kung pwede ko nga lang akuin, yung sakit na nararamdaman niya ay inako ko na. Papadudot, para lang gumaan ang pakiramdam niya ay handa akong gawin ang lahat. Kung minsan naiisip ko na sana ako na lamang ang may problema. Siguro kakayanin kong tanggapin yon at siguro hindi kami ganito ang sitwasyon namin ng asawa ko. Yung desisyon niyang pagsakay ulit ng barko ay inisip ko na lamang na kailangan niya ng space para makahinga siya at makapag-isip-isip. Pero sa kabilang banda ay parang gustong sumama ng loob ko sa kanya, Papadudot. Kasi hindi man lang niya ako kinonsulta sa bagay na yon bago siya nagdesisyon. Basta nag-decide na lamang siyang sasakay ulit. Pero nang ibabaw pa rin ang pangunawa ko sa kanya at sa pinagdadaanan niya. At inisip ko na nga lang din na marahil ay yon ang paraan ng pagpapagaling niya ng sugat para unti-unti niyang matanggap ang kalagayan niya. Kaya hinayaan ko na lamang siya sa gusto niyang gawin. Masakit sa akin kasi hindi lang naman siya ang apektado ng kondisyon niyang yon. Pero ayoko na muna siyang hanapan ng tamang katwiran dahil nasa panahon siya ng kahinaan at kailangan nandun ako para alalayan siya. Lumipas na naman ang mga araw at ilang buwan at hindi na naman namin napag-uusapan ng tungkol
sa plano naming magka-baby. Hanggang sa bago siya sumakay ng barko. Kinausap niya ako at hindi ko inaasahan ang mga sinabi niya. Han, mamaya ka na magsuklay ng buhok mo. Halika, umupo tayo dito sa kama. May gusto lang akong sabihin sa'yo. Ha? Okay, sige. Ano ba yun? May pahawak-hawak ka pa sa kamay ko, ha? Mukhang seryoso yan, Hana. Pero ang ganda ng ngiti mo. Ikaw talaga? Halika. Han, di ba sinabi ko sa'yo na ayoko magpalaki ng anak na hindi natin kadugo? Oo, nasabi mo nga yun. Bakit? Ganito kasi, nag-usap kami kanina ng kapatid ko. Pinuntahan ko siya sa bahay. Ayos naman yung naging pag-uusap namin. Hindi ko lang alam kung papayag ka pero sana pumayag ka kasi ito na lang ang naisip kong paraan para magka-baby tayo. Teka, anong napag-usapan nyo ng kapatid mo? Tsaka, tanging paraan para magka-baby tayo? Ano yun, Han? 1 taon at kalahati lang ang kontrata ko sa barko. Pag-isipan mong mabuti. Pumayag na ang kapatid ko, wala daw problema sa kanya. Tayong 3 lang ang makakaalam. Nasa inyong 2 ang lahat ng pagkakataon para gawin yon habang wala ako at nasa barko. Ha? Teka, Han. Hindi kita maintindihan eh. Anong sinasabi mo? Ano yung gusto mong mangyari? Han, at least yon kapatid ko. Kilala ko at kadugo ko. Hindi ako magdadalawang isip na alagaan at palakihin yung bata dahil alam kong kadugo ko siya at sa'yo rin siya manggagaling. Hindi galing sa ibang tao. Roel, teka lang ha. Alam mo ba yung sinasabi mo? Naririnig mo bang sarili mo? Pinag-isipan mo ba ng mabuti ang gusto mong mangyari? Pareho natin gustong magkaanak. Pangarap natin yun, di ba? Gusto ko na may matatawag tayong pamilya. Hindi naman natin ipapaalam sa bata na yung kapatid ko ang ama. Palalakahin natin siya sa pagmamahal nating 2. At saka isipin mo, mararanasan mo ang pagbubuntis at magiging mami ka. Roel, pero... Han, iba yung pakiramdam na sa sinapupunan mo nang galing yung bata. Promise natin, magiging mabuting magulang tayo sa kanya. Aalagaan ko at mamahalin kayo na magiging anak natin. Roel, sandali lang. Sana naman kinausap mo muna ako bago ka nagdesisyon. Pinag-usapan muna sana natin to. Sana naisip mo muna ang nararamdaman ko. Tinanong mo muna sana ako kung okay lang sa akin yun. Oo, gustong-gusto natin na magka-baby at pangarap natin yun sa simula pa lang. Gusto ko rin maramdaman yung may baby sa loob ng tiyan ko. Pero... kapatid mo si Jerome. Hindi ko alam kung kaya kong gawin yung hinihiling mo. Han, kaya nga nag-uusap tayo ngayon eh. At saka may time ka naman para mag-isip at magdesisyon. Mahal na mahal kita. Alam kong wala kang ibang pangarap kundi ang magkaroon ng anak. At ganun din ako. Yun din ang gusto kong maranasan mo. Pero hindi ko nga kasi maibibigay sa iyo yun eh. Baog ako! Walang silbi! Inutil! Hindi mo ba naiintindihan yun? Ruel! Tere, hindi rin naman tayo mayaman eh. Hindi natin kaya maglabas ng malaking pera sa mga kung ano-anong procedure at operation na yan. Wala ring silbi ang gamutan. Tere, kahit man lang sa ganung paraan, maibigay ko sa iyo ang pangarap mo. Ginagawa ko lahat to para sa iyo. Dahil mahal na mahal kita. Para sa akin, Ruel? Para sa akin nga ba? Para sa akin nga ba o para sa'yo? Ewan ko, Ruel. Hindi ko na alam. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, Papa Dudut. Hindi ako makakilos sa kinakaupuan ko ng mga oras na yon. Nung sinubukan kong tumayo ay nangalog ang mga tuhod ko at napaupo ako sa sahig at napahaguluhol na lamang ako ng malakas sa sobrang sama ng loob. Pakiramdam ko ay para niya akong ipinamimigay sa iba at hindi man lang niya naisip yung mararamdaman ko bilang asawa niya at bilang babae.
Nagagalit siya sa akin kapag may kausap akong ibang lalaki at binibigyan niya yon ng maling kahulugan. Tapos heto at gusto niya akong sumiping sa ibang lalaki. At ang masakit pa, Papa Dudut, hindi lang sa kung sinong lalaki, sa kapatid pa niya. Makasarili ang naging tingin ko sa kanya noong time na yon. Kung magdamag akong gising at pilit kong hinahanapan ng magandang dahilan ang gustong mangyari ng asawa ko. Umahanap ako ng mas mabigat na dahilan. Kailangang mas mabigat yon kesa sa bigat ng nararamdaman ko, Papa Dudut. Hindi rin kasi mawala sa isipan ko yung saya sa mga mata niya habang kinukumbinsi niya ako sa ideya na yon. Nagtatalo ang isipan ko. Hindi ko rin maintindihan kung bakit nilalabanan ng isip ko ang nararamdaman ko. Para bang yun na yung oras na matagal ko nang hinihintay. Ang makita ko sa kanya yung pag-asa. Yun na ba yung inaasahan kong pagkakataon? Gustong gusto kong sunggaban yung pagkakataon na yon na nakita kong tanggap na niya ang kanyang kalagayan at gusto niyang mapunan ang inaakala niyang kakulangan niya. Mahal na mahal ko ang asawa ko, Papa Dudut. Masakit pero pilit ko siyang inunawa. Hanggang sa nakalis na si Ruel, nagtatalo pa rin sa isipan ko. Hindi pa rin ako makapagdesisyon. Maraming gabi kong pinag-isipan ang kahilingan niya. Sa tuwing nag-iisip ako ay parang hindi matanggap ng isip ko yung pagdadaanan ko. Napakaraming tanong sa isipan ko, Papa Dudut. Una, sisiping ako sa kapatid ng asawa ko. Kakayanin ko bang gawin yon? Pagkatapos naming magsiping ay paano? Kung mabuntis ako ay paano? Dadalhin ko ang sanggol sa loob ng 9 na buwan sa sinapupunan ko na alam ko sa isipan ko na hindi ang taong mahal ko ang ama. Nasaan ang moralidad ko? Anong mararamdaman ko? Anong mararamdaman ni Jerome? Anong mararamdaman ni Ruel? Paano yung bata? Kakayanin ba ng konsensya ko na palalakihin namin siya sa kasinungalingan at habang buhay na pagtatagpa ng katotohanan? Ang bigat po, Papa Dudut, pero sa isang bahagi ng isipan ko ay sumisigaw yung pagmamahal ko sa asawa ko. Yung ginawa niyang sakripisyo para sa akin. Yung ginawa niyang pagtanggap sa inaakala niyang kakulangan niya. At dahil sa kagustuhan niyang mapunan yon, nilunok niya ang pride niya kahit napakasakit para sa kanya. Inarap niya yung malaking insulto sa pagkalalaki niya. At sa akin naman, Papa Dudut, yung kapag ginawa ko yung pakiusap niya, alam kong magiging masaya siya dahil katuparan yon ng pangarap niya, ng pangarap naming dalawa. Papa Dudut, gulong-gulo talaga ako ng panahon na yon. Parang sasabog ang utak ko. Gusto ko munang ibaling sa ibang bagay ang isipan ko. Kaya naman minabuti kong magpaalam kay Ruel sa mama at papa niya na babalik ako sa trabaho ko bilang nurse sa ospital. Gusto kong maiba yung mundong ginagalawan ko. Nag-apply ako sa isang public hospital sa Manila at natanggap din naman ako kaagad. Nalibang ako, Papa Dudut, sa aking trabaho. Namiss ko rin ang pagiging nurse at hindi ko namalayan ang paglipas ng mga araw at buwan hanggang isang araw ng day off ko. Nandito yung kotse ni Tire. Nandito kaya siya sa bahay? Sana. Makapag-doorbell nga. Sino kaya yun? Silip nga sa bintana. Si Jerome pala. Papapasukin ko ba? Bahala na. Jerome, napadalaw ka. Halika, tuloy ka. Salamat. Buti nandito ka sa bahay niyo. Akala ko kasi wala ka eh. Baka kako hindi mo lang ginamit yung kotse mo. Nagbaka sakali lang ako.
Kanina pa kasi ako tumatawag sa cellphone mo, hindi mo naman sinasagot. Sinubukan ko ring tumawag sa landline nyo kaso hindi mo rin sinasagot. Medyo nag-alala lang din ako. Ganun ba? Upo ka muna. Salamat. Ay, nakaupo rin. Pasensya ka na. Nag-alala lang talaga ako. Baka kasi kung ano na nangyari sa'yo. Tinawagan kasi ako ni Kuya kagabi. Sabi niya, kumustahin daw kita. Tinanong niya kung tinawagan mo na raw ba ako at kung nagkausap na raw ba tayo. Ang sabi ko hindi pa. Kaya pinapunta niya na ako ngayon. Ganun ba? Anong gusto mo? Juice o coffee? Kahit ano, okay lang sa akin. Salamat. Okay, sige. Sandali lang at ikukuha kita sa kusina Tere, Oh, ba't sumunod ka pa rito? gusto ko lang kasing itanong kung nakapagdesisyon ka na. Tere, alam ko na mahirap yung hinihingi ni Kuya. Ang totoo niyan, tumanggi nga rin ako nung una pero naawa kasi ako sa kanya. Lalo na nung umiiyak siya habang nakikiusap sa akin na punan ko raw yung pagkukulang niya sa'yo. Ilang beses ko ring pinag-isipan kasi syempre, asawa ka ng kuya ko . Oo nga, at saka, diba, may girlfriend ka? Oo, meron. Takot nga ako malaman din niya . Hindi ko alam kung paano ko itatago sa kanya to kung sakali. Malakas pa naman ang radar nun kapag gumagawa ako ng kalokohan. Pag nalaman niya, siguradong ihiwalayan ako nun. Yun naman pala . Siguro magandang pag-isipan mo rin muna. Sinabi naman sa akin ni Kuya na tayong tatlo lang ang makakaalam nito. Naniniwala ako kay Kuya. Kilala ko yun. May isang salita yun. Hindi niyo rin daw ipapaalam sa bata kung sakali na ako ang totoong ama. Alam mo Teresa, sa totoo lang, mahirap para sa akin to bilang kapatid ni Kuya at bilang isang lalaki. Pero yun ang unang pagkakataon na lumapit at humingi ng tulong sa akin ng kuya ko . Nakita ko na malaki ang pagmamahal niya sa'yo para maisip niya yun. Para makapagdesisyon siya na yun na lang ang paraan para matupad yung pangarap mong magkaanak. Desperado na siya, Tere. Pangarap naming dalawa, Jerome. Hindi lang ako nangangarap na magkaanak. Dalawa kami ng kuya mo. Tsaka, hindi ko pa rin alam, Jerome. Hindi pa ako makapag-decide. Ang hirap . Hindi biro yung gustong mangyari ng kuya mo. Mahal ko ang kuya mo. Pero hindi rin naman sigurong masamang isipin ng sarili ko. Yung pagdadaanan ko. At ako magdadala sa bata ng 9 na buwan. Naiintindihan naman kita, Tere . Gusto mo ba tulungan kita magdesisyon? Huwag mo nga akong hawakan, Jerome. Please lang. Konting respeto naman. Okay. I'm sorry. Sinabi ko na nga hindi pa ako nakakapag-decide, diba? At hindi ko kailangan ng tulong mo. Pwede bang bigyan niyo pa ako ng konting panahon? At saka ikaw, mag-isip ka rin. Okay, sige. Huwag ka nang magalit. Naisip ko lang kasi sayang yung oras . Nandito na ako sa bahay niyo. Tsaka day off mo rin ngayon, di ba? So, anong gusto mo mangyari? Baka kako, pwede na nating gawin para matapos na to. Para hindi na tayo mahirapan. Tsaka isipin mo, isang gabi lang ang sagot sa problema niyo ni Kuya. Tumahimik ka nga. Hindi mo ko kailangang madaliin. At hindi ikaw ang magdedesisyon. Teka, Tere! Umalis ka na, Jerome! Labas! Pero… Sabi ng labas Lumabas ka na! Tsaka na tayo mag-usap! Okay, sige. Hindi mo naman ako kailangan ipagtulakan. Aalis na ako. Lalabas na ako. Tawagan mo na lang ako kapag handa ka na. Pero sana, maisip mo yung saya na maibibigay mo kay Kuya. Pahalagahan mo sana yung sakripisyo niya. Tsaka pahalagahan mo rin sana yung dahilan kung bakit siya nagsasakripisyo para sa'yo. Umalis ka na! Papadudot nakaramdam ako ng insulto at galit dahil feeling ko ay binastos ako ni Jerome at parang kinokonsensya pa niya ako. Alam ko na mahal niya ang kuya niya pero hindi biro ang gusto nilang mangyaring magkapatid. Papadudot. Naglalaban sa isipan ko ang pagmamahal ko sa asawa ko. Ang kagustuhan ko ring magkaanak at ang pinagdadaanan ko, ang moralidad.
Hindi ko na lamang alam kung ano ang tama at dapat. Kung papayag ako sa gusto mangyari ni Ruel, hindi ako sigurado kung magiging masaya nga ba kaming dalawa dahil magkakababy kami o kung paano namin dadalhin ang isang malaking kasinungalingan. Pero ang isang inaalala ko rin ay kung hindi ko gagawin, malaking frustration yon para sa kanya. Baka tuluyan na nga siyang magbago at masira ang pagsasama namin, Papa Dudut. Isang gabi tinawagan ako ni Ruel. Nangumusta. Pero hindi niya ako madiretso kung nakapagdesisyon na ba ako o may nangyari na ba sa amin ang kapatid niya. Ako nang nagsabi sa kanya na wala pang nangyayari sa amin ni Jerome. Noong marinig niya nga ang sinabi ko, isang daling katahimikan at isang malalim na buntong hininga ang ginawa niya. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, nanginginig ang boses niyang sinabi sa akin nang may pakiusap na sana raw ay maunawaan ko siya. Wala siyang ibang hangad, kundi ang maibigay ang pangarap ko dahil mahal na mahal niya ako. Pagkatapos naming mag-usap ay parang gusto kong sumigaw at maggalit sa kanya, Papa Dudut. Pero mas minabuti kong hindi isipin ang sarili ko. Nangingibabaw pa rin talaga ang pagmamahal at awa ko sa asawa ko. Hindi nawala sa isipan ko buong gabi ang iyak at pakiusap ni Ruel. Kinabukasan ay hindi ako pumasok. Nakita ko na lamang ang sarili ko na hawak ang telepono at tinatawagan si Jerome. Hello? Hello, Jerome. Hello, Tere. Jerome. Oh, napatawag ka. Wait lang, pasok lang ako sa kwarto. Baka may makarinig eh. Ayan, sandali upo lang ako sa kama para mas komportable. Buti tumawag ka. Sakto off ko ngayon sa office. Wala rin kaming usapan na magkikita ng girlfriend ko ngayon kaya wala akong gagawin. Ano, nakapag-desisyon ka na ba? Napag-isipan mo na ba yung proposal ni Kuya? Kung gusto mo, pwede kitang sunduin dyan sa ospital ngayon. Antayin kita hanggang matapos yung duty mo para hindi ka na mahirapan bumiyahe. Dinner time. Dito sa bahay. Okay, pero wala ka bang pasok ngayon o hindi ka pumasok? Anyway, sige, walang problema sa akin. Diretso na ako dyan mamayang dinner time. Diyan na ako sa bahay niyo tutuloy. Magdadala ba ako ng pagkain o order na lang tayo? Pa-deliver na lang tayo siguro para walang abala. Sa tingin mo? Magdadala na rin ako ng wine para mas okay. Promise, Tere. Mabilis lang yon. Sisiguruhin kong hindi ka... Hello, Debbie. Hello sis? Hindi ka raw papasok sabi ni Ma'am Gina? Masama daw pakiramdam mo? Nilalagnat ka ba? May ubo, sipon? Ano bang nangyari sa'yo? Wala naman akong lagnat. Hindi rin ako inuubo o sinisipon. Masakit lang talagang ulo ko pagising ko tsaka medyo masakit ang katawan ko. Itutulog ko lang siguro to. Mamaya okay na ako. Ganun ba? Naku baka tumuloy sa lagnat tapos trangkaso yan ha? Uminom ka na ba ng gamot? Oo, nakainom na ako ng gamot kaya medyo bawas na rin yung sakit ng ulo ko. Buti naman. Kailangan mo ba ng kasama? Pwede ako mag-undertime mamayang after lunch para masamahan kita dyan. Magpapaalam ako kay Ma'am Gina. Hindi na sis, pahinga lang to. Hindi mo na kailangang pumunta at samahan pa ako rito. Sakit lang ng ulo to, ano ka ba? Okay lang ako. Nakakakilos pa naman ako, no? Salamat. Sure ka ha? Kasi pwedeng uwi lang ako saglit tapos kuha lang ako ng gamit sa bahay then fly na ako dyan. Hindi na nga, okay nga lang talaga ako. O sige, puntahan na lang kita mamaya pag out ko. Dadalang kita ng dinner. Naku, wag na. Okay lang talaga ako sis. Ito naman parang sira. Tsaka tumawag din ng mama ni Roel. Pupunta sila ni Papa mamayang lunchtime kaya hindi naman ako mag-isa dito sa bahay. Wow, ang sweet ng mga biyanan mo. Buti naman kung ganon. At least may makakasama ka dyan kahit papano. Oo nga eh. Sabi ko nga wag na rin silang pumunta kasi kaya ko naman.
Kaso mapilit si mama baka magtampo naman pag tinanggihan ko. Ay ganon? Pero ako okay lang na magtampo. Ay, Gaga, ano ka ba? Ikaw naman kasi naiintindihan mo pag sinabi kong hindi malala tong kalagayan ko. Tsaka, alam mo naman yung konting sakit lang ng ulo, daanin lang sa pahinga okay na. Yung biyenan ko, hindi niya maiintindihan yon kasi syempre may halong pag-aalala yon. Tapos wala pa si Roel dito. oo na, sige na, naiintindihan ko naman. O siya sige, magpahinga ka na nga. I-text mo na lang ako o tawagan mo na lang ako kapag may kailangan ka ha. O kung hindi matutuloy yung mga biyanan mo para ako na lang ang pupunta dyan. Pwede dyan na rin ako matulog para sabay na tayong pumasok bukas. Okay, sige. Salamat ulit sis ha. Tatawagan kita mamaya pag okay na ako. Tulog muna ako. Salamat ulit. Okay ka lang talaga ha? Oo nga. O sige, ingat ka. Bye! Bye. Thank you. Ang bigat sa pakiramdam, Papa Dudut. Parang may pinong-pinong kumukurot sa puso ko. Hindi ko masabi kay Debbie ang gumugulo sa isipan ko ng mga oras na yon. Nagsinungaling pa ako sa kanya para lamang hindi na siya mag-abalang puntahan ako. Nag-alala ako baka maabutan niya si Jerome sa bahay. Pero kahit paano ay gumaan ang pakiramdam ko nang tumawag si Debbie. Medyo nalihis yung atensyon ko. Alam mo Papa Dudut masaya ako sa kaibigan kong si Debbie. Lalo na kapag pinapatawa na nga niya ako at kinikwentuhan ng kung ano-anong mga kalokohan. Masaya talagang kasama ang kaibigan ko na yon. Wala kaming malungkot na moment. Para bang wala siyang problema. Ang gaan-gaan niyang kasama. Pagkatapos niyang tumawag, bumalik na naman yung bigat na nararamdaman ko. Papa Dudut, dahil sa pagmamahal ko sa asawa ko ay minabuti ko na lamang na sumunod sa kung ano ang mangyayari at kung saan ako dadalhin ang naging desisyon ko. Wala akong ganang kumain kaya buong maghapon na lamang akong humiga sa kama. Nakatingin sa kisame pero blanko ang utak ko. Sinubukan kong manood ng movie sa cellphone ko. Pero natapos yung movie, wala akong naiintindihan. Hanggang sa naisipan kong magdasal, Papa Dudut. Nakiusap ako sa Panginoon. Inilabas ko yung bigat na nararamdaman ko sa loob ko. Ibinigay ko sa kanya ang nagtatalo kong isip at hiniling na bigyan niya ako ng lakas para harapin ang alam kong pagsubok na nasa harapan ko. At kung ano't anuman ay ihanda niya ako. Pagkatapos kong magdasal, naligo ako. Hindi ko alam pero basta ko na lamang kinuha yung susi ng kotse at nag-decide akong umalis ng bahay. Nag-message ako kay Debbie na okay lang ako at huwag na niya akong alalahanin. Pumunta ako sa isang lugar kung saan ay walang nakakaalam at walang makakasunod. Wala akong ibang pinagsabihan kahit kay Debbie at hindi ko sinabi kung saan ako pupunta, Papa Dudut. Nagstay ako doon hanggang sa kinabukasan. Pagising ko ay nakita ko ang maraming missed call ni Jerome. Pati na rin ang asawa ko, Papa Dudut. Naisip ko na magalit na sila kung magagalit pero hindi ko talaga kayang gawin ang gusto nilang mangyari. Halos isang linggo din na tumatawag ang asawa ko at si Jerome pero hindi ko sila sinasagot. Ilang beses din akong pinuntahan ni Jerome sa bahay at sa trabaho pero hindi ko talaga siya hinaharap. Nagtataka na nga pati ang kaibigan ko sa tuwing pumupunta si Jerome sa trabaho at hinahanap ako pero pinapasabi ko na wala ako kapag nakikita ko si Jerome. Hindi ko alam pero parang kumukulo na ang dugo ko. Tinubuan na ako ng buwisit sa taong yon. Hindi ko naman masabi sa kaibigan ko kung ano ang dahilan. Kaya ano-ano na lamang ang dinadahilan ko sa kanya. Hanggat maitatago ko ang mga nangyari ay itatago ko, Papa Dudut. Sinasalang-alang ko rin kasi ang asawa ko. Kung sasabihin ko sa kaibigan ko baka hindi niya maintindihan at mag-iba ang tingin niya kay Ruel.
Magagandang bagay lang din kasi ang naikikwento ko sa kanya tungkol sa asawa ko. Hanggang siguro'y napagod na rin si Jerome at tumigil na rin sa pagtawag at pagbunta sa bahay at trabaho ko. Inisip ko na naiintindihan na rin niya ako. Na ayaw ko siyang makausap at alam na niya ang desisyon ko. Kaya hinayaan na niya ako. After a week ay sinagot ko na nga mga tawag ng asawa ko pero puro lang siya pangungumusta. Hindi na siya nagbabanggit tungkol sa nangyari, Papa Dudut. Hindi na rin namin napag-uusapan yung tungkol doon sa tuwing tumatawag siya. Kinukumusta na lang niya ako sa trabaho at ako naman ay puro mga tungkol sa nag-handle kong mga pasyente ang nakukwento ko sa kanya. At yung mga paglabas-labas namin ni Debbie. Binigyan ko ang sarili ko ng oras para mag-isip, magdesisyon at panindigan ang naging desisyon ko. Tuloy pa rin ang trabaho ko sa ospital, Papa Dudut. At paminsan-minsan ay binibigyan ko rin ng time ang kaibigan ko at mga kasamahan ko sa trabaho kapag nagyaya silang lumabas at mamasyal after ng duty. Pero sadyang makulit ang kaibigan ko. Halata niya sa akin kung meron akong problema o gumugulo sa isipan ko. Tinatanong pa rin niya kung may problema ako. Kahit kasi tumigil na si Jerome sa pangungulit at wala na ring binabanggit ang asawa ko, tungkol sa mga nangyari ay hindi pa rin talaga mawala sa isip ko. At paminsan-minsan ay napapatulala pa rin ako kapag naaalala ko yon. Minsan siguro yon ang nakikita sa akin ng kaibigan kong si Debbie. Sis, anong binili mong ulam kay Mang Jerry? Pritong tilapia at saka ginataang kalabasa. Ay, bongga! Pengi na lang ako ng gulay ha. Terno yung gulay mo sa pritong galunggong ko. Sure, ikaw pa ba? Dito ka na umupo sa tabi ko, tapos na kumain sina Juliet Arian. Okay. Hindi daw ba sasabay sa atin sina Joey at to? Mukhang hindi. Nakita ko kanina si Joey kausap si doktora sa phone eh. May tinatanong yata dun sa isang patient niya. Si To naman, sasaglit daw sa bangko. Ah, okay. Anyway, tamang-tama lang naman pala, at least solo natin tong pantry. May gusto na rin akong itanong sa'yo. Ilang araw ko nang napapansin na medyo parang tahimik ka eh. Pag ganyang wala kang imik, kulang sa vitamin sa mga joke mo. Alam kong may gumugulo dyan sa isip mo. Ano ka ba? Wala yun. Pagod lang siguro o puyat lang ako. Pagod? Ang aga mo namang mapagod sis. Kaloka ka ha? 9:00 pa lang ng umaga, pagod na agad? Baka puyat ako. May pinapanood kasi akong series ngayon. Ay naku, tigil-tigilan mo ko, Tere. Kailan ka pa nagkaroon ng tiyagang manood ng series? Movie nga lang, naiinip kang tapusin. At saka pag tinatanong naman kita, laging okay lang ako sis. Malakas kaya ako makakutob. Kanina nga lang. Nakita kita, hanap ka ng hanap dun sa chart ng isang pasyente. Samantalang nasa harapan mo lang naman yung hinahanap mo. Naku, kung ahas yun, natuklaw ka na. Lumilipad yung utak mo sis. Kaya kung ako sa'yo, share na yan. Alam mo namang nandito lang ako, di ba? What are sisters for? Hindi nga. Sabi ka lang kung may problema ka ha. Ako nga, ultimo problema ko sa kuko, sinasabi ko sa'yo, no? Tapos ikaw, sinasarili mo yung problema mo. Hindi naman sa sinasarili. Ano ka ba? Tsaka wala na yun. Okay na. May naging problema nga ako pero tapos na yun. Okay na. Ay, ganun? Hindi ako updated. Kaloka ka ha? Kung talagang tapos na, bakit ilang beses kitang nakikita na tagusan ng tingin sa pader? Buti na lang at kahit papano, pagdating sa pasyente, nakafocus ka. Pero pag nasa station tayo, tulalay ka. Yun ba yung okay na? Tigil-tigilan mo nga ako sis ha. Ayoko ng ganyan. Pasensya ka na, Deb ha. Pero sige, kung ayaw mong i-share sa akin yung problema mo, kahit gusto kong magtampo, hindi kita pipilitin at iintindihin ko na lang. Kasi nga, baka naman hindi talaga pwedeng sabihin. Masyado yatang personal. So, itong ginatang kalabasa na lang ang pakikialaman ko.
Ikaw talaga. Thank you sa understanding mo ha. Huwag ka mag-alala. One day isi-share ko rin sa'yo yun. Sa ngayon, hindi ko pa talaga kayang sabihin eh. Okay, gets ko naman yun. Basta, kung kailangan mo lang na mahihingahan, nandito lang ako ha. Anytime, sabi ka lang. Iba pa rin kasi yung meron kang nasasabihan ng mga problema. Para hindi masyadong mabigat. Oo, thank you ulit sis. Kung makita mo akong nakatulala, pakibatukan ako para magising ako. Sinabi mo yan ha? Huwag kang gaganti pag binatukan kita. Sige na, kumain na tayo. Papadudot, totoo nga yung kahit na hindi mo masabi sa kaibigan mo ang mga problema. Pero yung malaman mo na handa silang makinig sa iyo at nandyan lamang sila para sa iyo, sa akin ay sapat na yon. Kahit papaano ay nababawasan yung bigat na nararamdaman mo sa loob kapag meron kang mga ganong klase ng kaibigan. Pero yun na nga, nung time na yon, hindi pa rin talaga ako handang magsabi sa kanya. At masaya naman ako dahil kahit ganoon, nakuha niya akong unawain. Pero paminsan-minsan ay natatawa na lamang ako kapag nagpa-follow up siya at nagpapa-update. Madalas ay tinototoo nga niya ang pagbatok sa akin at ipapaalala niya ang naging usapan namin. Magkakatawanan na lamang kaming dalawa. Nagtataka yung mga kasamahan namin pag nakikita nila si Debbie na binabatukan ako at nauuwi sa tawanan. Maya-maya nagtatanong na yung mga kasamahan namin kung ano daw ba ang pinagtatawanan namin at bakit daw ako binabatukan ni Debbie. Tawa na lang din ang sinasagot namin sa kanila. Para daw kaming mga sira, ang lakas daw ng tama namin ng kaibigan ko. Pero alam mo Papa Dudut, masaya ako kasi kahit papaano ay may kaibigan ako at kasama na tumatawa kahit na hindi niya alam ang problema ko at sa kabila noon, nauunawaan niya ako. At palagi niyang pinapaalala sa akin na nandun lang daw siya at nakahanda siyang makinig sa lahat ng problema ko. Malaki din talaga ang pasalamat ko sa Diyos dahil binigyan niya ako ng pagkakataon na makilala ko ang kaibigan kong si Debbie. Sa sobrang busy namin sa trabaho Papa Dudut ay hindi ko na rin namalayan ang paglipas ng mga araw. Hanggang sa natapos na ni Ruel ang kontrata niya at isang gabi ay dumating na lamang siya nang walang pasabi. Sino naman kaya yun? Si Ruel. Han! Bakit naman hindi mo sinabi ngayon ka darating? Sana nasundo man lang kita sa airport. Okay lang, Han. Halika, pasok na tayo sa loob. Akin na yung backpack mo. Kumain ka na ba? Hindi pa. Sige, magpapadeliver na lang ako ha. Kakadating ko lang din kasi sa labas na ako kumain kanina. Okay lang. Han? I'm sorry, Han. Patawarin mo sana ako. Mahal na mahal lang talaga kita. Wala akong ibang ginusto kundi yan tuparin na pangarap nating dalawa. Lalo ng pangarap mo. Han, alam ko naman yun. Hindi mo na kailangang sabihin pa. Alam ko rin kasing mahalaga sa isang babae na maranasan ang pag-aalaga ng sanggol sa tiyan niya ng 9 na buwan. Hanggang sa ipanganak niya to. Isa yung experience na ayokong ipagkait sa'yo dahil lang sa pagiging inutil ko. Han, naiintindihan kita. Naiintindihan kong nararamdaman mo. Pero sana kinausap mo muna ako bago ka nagdesisyon. Hindi mo dapat sinulong problema eh. Wala namang bagay na hindi natin mapag-uusapan ng maayos dahil mahal natin ang isa't isa, diba? Tama ka, Han. Naisip ko lang kasi, paano ka? Hindi na kita mabibigyan ng anak. Han,
Di ba noon pa man, nag-usap na tayo na sabay nating haharapin ano man ang maging resulta ng check-up natin. At lagi kong pinapaalala yun sa'yo. Pero hindi na itong time para magsisihan pa tayo. Nangyari ng mga nangyari. At isa pa, napatawad na kita. Salamat, Han. Maraming salamat. Halika nga rito. Payakap nga ako ng mahigpit. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Huwag mong isipin na mag-isa ka lang na humaharap sa mga problema. Asawa mo ko, kabiyak, kaibigan, at kasama sa lahat ng pagkakataon. Ang problema mo, problema ko rin. Tumingin ka sa akin, Han. Gusto kong sabihin sa'yo na ikaw ang pinakamahalaga sa buhay ko. At gusto kong malaman mo na hindi ka kulang. Walang kulang sa'yo. Sadyang hindi lang tayo perpekto. At wala namang taong perpekto. Yung malaman ko na kaya mong kalimutan ang sarili mo para sa akin, para sa pangarap ko, sapat na yun. Sapat ng pagmamahal mo sa akin at pagbibigay ng halaga. At yung pagmamahal mo, yun ang kumumpleto sa akin bilang babae. At bumuo sa pagiging babae at pagkatao ko. Mahal na mahal kita, Tere. Mahal na mahal kita. I'm sorry. Sorry talaga. Han, walang perpektong pagsasama. Pero dahil sa pagmamahal natin sa isa't isa, kaya nating tumayo ng magkasama sa lahat ng pagsubok na dumarating at darating pa sa atin. Maraming salamat, Han. Salamat. Salamat sa pagmamahal mo. Sa pag-unawa mo. Sa pagpapatawad at pagtanggap. Mahal na mahal kita, Han. Mahal na mahal din kita. Papadudot muli kong niyakap ng mahigpit ang asawa ko. Pinaramdam ko sa kanya ang pagpapatawad at gusto kong maramdaman niya na hindi niya dapat isiping wala siyang silbi dahil sa kanyang kalagayan. Na hindi lamang ang pagbibigay ng anak ang kanyang silbi sa buhay naming dalawa bilang mag-asawa. Hindi rin hadlang ang kalagayan niya para hindi kami maging masaya. Marami pa kaming pwedeng gawin at pagtulungan para mas maging mabuti kaming asawa sa isa't isa. Papadudot natutunan kong unawain, tanggapin at mahalin ng buong buo ang asawa ko sa kabila ng lahat. Siya ang pamilya ko. Siya ang kaligayahan ko. Bonus na lamang siguro kung biyayaan kami ng anak, pero kontento na ako sa kanya. Natutunan ko rin tingnan ang magagandang bagay at leksyon na tinuturo sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng aming karanasan. Masasabi kong ang pagmamahal ng asawa ko at ang pagbibigay niya ng halaga sa akin ang kumumpleto sa akin bilang babae. Kaya naman hindi ko kailangang manganak para lamang matawag ako na ina at masabing tunay na babae. Dahil kaya kong iparamdam ang pagmamahal ng isang ina sa kahit na sino. At tayo kaya rin nating maging magulang para sa iba. Hanggat meron tayong pagmamahal na kaya nating ibahagi sa ating kapwa, magagawa natin yon. Totoo ang sinasabing love conquers all. Kaya pagtagumpayan ng pag-ibig ang lahat ng paghihirap, pagdurusa at mga pagsubok sa buhay. Ang paglapit din sa Diyos ang mabisang paraan sa pagtugon sa kahit na anong problema. Papadudot, maraming salamat sa pagkakataon na maibahagi ko ang aking kwento. Sana po'y magsilbing inspirasyon at sana ay marami ding napulot na aral ang inyong mga tagapakinig. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Tere.
Mga kabarangay, hindi batayan ng pagiging tunay na babae ang pisikal na pagsilang ng sanggol. Hindi ang pagkakaroon ng anak ang magsisilbing metro ng tunay na pagkababae ng isang babae. Ang tunay na babae ay yung marunong tumayo, manindigan, kayang ipaglaban ang kanyang pag-ibig at kayang yakapin maging ang kahinaan ng taong kanyang minamahal. Lagi din nating tatandaan na sa mundong ginagalawan natin, wala talagang perpektong tao. Walang perpektong pagsasama. Walang perpektong relasyon. Tanging Diyos lamang ang perpekto. Naging daan ang pagdarasal ni Teresa sa Diyos kaya nagkaroon ng kayusan ng kanyang problema. Ang paghiling niya ng gabay at lakas ng loob sa Diyos ang patunay lamang na hindi tayo nag-iisa sa ating mga buhay. Nandyan lang ang ating Diyos na handang umalalay at pwede nating tawagin anumang oras. Hinding-hindi niya tayo bibiguin tulad ng ginawa niya kina Tere at Ruel. Naway kinapulutan ninyo ng aral sa buhay ang ating kwento. Muli maraming salamat mga kapuso't kabarangay sa inyong pakikinig sa Barangay Love Stories. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Love Stories. Kalat sa mundo ang mga taong mapanghusga sa relasyon ng kapwa nila. Mga mapanghusgang tao na hindi makikinig sa paliwanag mo kung bakit yon ang pinili mong relasyon. Ikaw kabarangay, magpapaapekto ka ba sa mga taong walang ibang ginawa kundi ang makialam sa desisyon mo sa buhay? Dear Papa Dudut, ako nga pala si George, 40 years old. Isa akong late bloomer na bakla. Nagkaroon ako ng asawang babae at itago na lang natin siya sa pangalang Mila. Kaedad ko rin. 16 years old pa lamang kami noong na-in-love kami sa isa't isa. Nagkahiwalay kami after 2 years dahil parang nawalan ako ng feelings para sa kanya. Nagtry ako makipagrelasyon sa ibang mga babae pero si Mila pa rin ang namukod-tangi sa lahat. Alam kong nagkamali ako sa pag-iwan sa kanya dati. Kaya naman nilakasan ko ang loob ko para makipagbalikan sa kanya. Mabuti na lamang at tinanggap niya akong muli, Papa Dudut. Nag-promise ako sa kanya na hindi ko na siya iiwan pa kahit na ano ang mangyari. Kaya nga siya rin ang babaeng pinakasalan ko noong umabot na kami sa edad na 28 anyos. Naging masaya naman ang relasyon namin pero hindi kami nabiyayaan ng anak. Hindi naman naging problema yon dahil meron pa kaming mas malaking problemang kinakaharap noong umabot kami sa edad na 35. Doon ko na-realize kung ano ang sexuality ko, Papa Dudut. Doon ko napagtantong isa akong bakla at isa yon sa mga pinakamahirap na kailangan kong aminin hindi lang sa sarili ko kundi kay Mila na rin, Papa Dudut. Naramdaman ni Mila ang panlalamig ko sa kanya. Ilang buwan bago ako nag-decide na umamin sa totoong kasarian ko. Ni ang paglalambing sa kama ay hindi ko magawa dahil para bang nandidiri akong madikit sa kapwa ko babae. Marami na rin akong ibang mga lalaking nagustuhan. Pero hindi ko naman pinatulan dahil may respeto pa rin naman ako sa asawa kong si Mila. Kaya lang ay naramdaman kong hindi ko na kayang lokohin pa ang sarili ko. Isang araw ay inipon ko ang lahat ng lakas ng loob ko at inamin na kay Mila ang lahat. Hindi siya naggalit sa akin tulad ng inaasahan.
Niyakap niya lamang ako at nagpasalamat. Inakala kasi niyang nang bababae na ako kaya ako nanlalamig sa kanya. Mabuti na lang daw at bakla lang ako. Natawa na lamang kami sa pangyayaring yon pero aaminin kong nakita ko ang sakit sa mga mata ni Mila nang mapagtanto niyang yun na ang katapusan ng mahabang panahon naming pagsasama. Nakiusap siyang huwag muna kaming magparamdam sa isa't isa hanggat hindi pa siya nakaka-move on sa akin. Pinagbigyan ko naman ang kahilingan niya at makalipas ang ilang taon ay nakatanggap akong muli ng tawag sa kanya at sinabing naka-move on na siya sa akin. At handa na niyang yakapin ang bago naming relasyon, ang pagkakaibigan Papa Dudut. George, hiramin ko tong matte lipstick mo sa Sunday ha. Kairita ka ha? 5 taon na ako nadladlad mula nung nag-out ako sa'yo. Georgian ang pangalan ko ngayon, hindi na George. Sabihin mo yan sa makapal na liig mo. Makapal man ang liig ko, mas makapal pa rin ang libag sa likuran ng tenga mo. At least yung libag sa likuran ng tenga ko, nadadaan sa hilod. Yung liig mong kasing kapal ng paso, wala nang pag-asa kahit ano pang hilod dyan. Ganyan nga. Marunong ka ng lumaban. Ganyan dapat ang sagutan mo kapag nilait ka na naman ng Tia Isabel mo ha, Carrie? Natuto ba naman ako sa'yo eh. Expert ka sa bardagulan. Kaya nga ipahiram mo tong pink matte lipstick mo sa akin sa Sunday ha. Para kapag nagkaharap kami ni Tia Isabel, hindi niya nalalaiting kulay pinag-ihawan ng isaw itong labi ko. Hindi bagay sa yung pink lipstick na yan. Hindi nagmamatch sa libag sa likuran ng tenga mo. Mas bagay sa itong ruby red lipstick ko. Ay, wag masyadong mapula. Hindi pa rin ako nakaka-get over dun sa panglalait ni Tia Isabel sa akin nung nag-lipstick ako ng pula sa lamay ni Lolo. Anong sinabi ba niyang tinalo pa ng pulang lipstick mo mga ampaw na inaabot ng mga badyaw sa jeep? Winner siya ron ha? Hindi ko naisip na ikumpara ang labi mo sa ampaw ng mga badyaw. Kaya nga kailangan ko ng lipstick na hindi niya malalait. Eh kahit naman hindi ka mag-lipstick, lalaitin ka pa rin nun. Isama mo kaya ako sa Sunday para matulungan kitang ilibig siya sa paso. Hay nako, kapag andun ka, mas triple ang anghang ng panlalait nun. Hindi pa rin siya makamove on sa hiwalayan natin, no? Kala mo siya inasawa ng bakla eh. Tanggap na niyang hiwalay na tayo. Ang hindi lang niya tanggap, bakit daw magkaibigan pa rin tayo? Gusto ata niyang magsabunutan tayo hanggang sa libingan. Yun yata ang ideal na hiwalayan sa kanya. Dapat may sama ng loob hanggang kabilang buhay. Hindi lang naman siya yung nawiwirduhan sa friendship natin. Alam ko naman na marami sila. Kahit naman sa side ko. Pero ano bang pakialam ko sa kanila? Masaya naman tayo ng ganito, hindi ba? Oo naman. Lalo na ako. Nakakalibre ako ng hair and makeup. At lagi ka pang may pasalubong na lipstick sa akin kapag nangingibang bansa ka. Dakilang manggagamit ka rin talaga, no? Tama lang talaga ang desisyon ko makipaghiwalay sa'yo. Red flag sa akin ang mga manggagamit. Wow ha? Pero gamit na gamit ka naman ng mga boylet mo. Kahit hindi ka abutan ng angpaw, nagbibigay ka. Masisisi mo ba ako? Ang tagal kong nauhaw sa lalaki. Kasalanan mo to. Kung mas maaga mo na-realize na bakla ka, di sana, lunod ka na sa mga lalaki. Kala mo yata madali magdadlad, no? Bakit kaya hindi ko nahalata na bakla ka, no? Ni hindi kita nahuling tumingin sa mga lalaking nakakasalubong natin dati. Magaling kasi akong mamili. Ang tinitingnan ko, yung mga lalaki may kasamang babae para hindi ka maghinala. Bakla, ang galing mo ron. Panay ang selos ko sa mga babaeng yun. Tapos yung kasama pala nilang lalaki yung bet mo? Ganon ako kagaling. O siya, uuwi na ako. Ipahiram mo na sa akin yung pinakamapulang lipstick mo para may panlaban ako sa Sunday. Go! Dumampot ka lang dyan sa tokador ko. Sure ka ba talaga sa pulang lipstick? Lover yan. Saka hindi lang yung pantaboy kay Tia Isabel. Panghatak din yan sa kama. Umuwi ka na para matesting kung paano mo mahahatak si Conrad sa kama sa pamamagitan niyan. Shh! Pasmado talaga ng bibig mo. Sa hagik-kik mo, mukhang may ibang pinapasma sa katawan mo. Ang bastos mo talaga! Yung pa kasi ang sinasabi ko na papasma, dumi ng utak. Umuwi ka na nga kay Conrad.
Papadudot 3 taon nang magka-live-in sina Mila at Conrad. Mas matanda ng 5 taon si Conrad sa amin. Nakilala siya ni Mila sa isang dating app. Wala namang balak makipagrelasyon noon si Mila, na trauma nga ata siya sa naging relasyon naming dalawa. Gusto lamang niya noon ng ka-fling at kalaro sa kama. Nagkataon naman na nag-match sila ni Conrad. Gusto noon ni Conrad na maging sila ni Mila. Pero gusto lamang ni Mila na may makakasama sa tuwing may pangangailangan siya at nag-iisa. Nung una raw ay payag na lamang si Conrad para lang makasama niya si Mila. Kaya lang habang tumatagal ay napagod na si Conrad na maghintay kung kailan magiging ready si Mila para sa isang relasyon. Iniwan ni Conrad si Mila at doon na-realize ni Mila na mahal na pala niya si Conrad. Hinabol siya ni Mila at naging sila. Nag-live-in silang dalawa at doon ko nakitang muli nang nakabawi si Mila sa lungkot na sinapit niya sa hiwalayan naming dalawa. Tuluyan ang nawala yung guilt ko sa pag-iwan ko sa kanya after kong makitang masaya at kontento siya sa piling ni Conrad. Papadudot nakita ko kung gaano silang nagmahalang dalawa. Kaya nga boto ako noon kay Conrad dahil alam kong maaalagaan niyang mabuti ang ex-wife ko. Hindi rin naging problema sa kanya ang friendship naming dalawa ni Mila. Sinusuportahan niya ang pagkakaibigan namin ni Mila kaya mas lalo ko siyang nagustuhan. Sa pagtagal nga ng panahon ay naging kaibigan ko na rin si Conrad. Hindi niya ako hinusgahan, hindi tulad ng ibang lalaki na kilala ko. Malawak ang pangunawa ni Conrad sa mga katulad kong bakla kaya naging komportable na akong makasama siya sa tuwing dumadalaw ako noon sa bahay nila. Alam ko sa sarili ko papadudot na mas naging mabuting asawa si Conrad kay Mila kesa sa akin. Kaya panatag akong isipin na kahit mawala na ako sa buhay ni Mila, andyan naman si Conrad na dadamay sa kanya. Alam ko rin na mas minahal ni Conrad si Mila kesa sa akin. Kung pwede nga lang noong ibalik ang nakaraan ay iniwasan ko na si Mila para hindi ko na siya napangasawa. Kung pwede lang na maibalik ang nakaraan. Hinagilap ko na sana agad si Conrad para itulak palapit kay Mila. Sa ganong paraan ay hindi pa nasaktan si Mila at napunta na sana siya sa lalaking mas deserving para sa kanya. Hello, Conrad. Oh, George, liga, tuloy ka. Maupo ka muna. Ano nga palang ginagawa mo rito? Wala si Mila rito sa bahay. Kayo talaga magjowa. Ang hirap niyong pakiusapan sa pangalan ko, no? Georgia nga, hindi George. May hata kasi yung George eh. Pag hinata kita riyan, tignan natin kung tatawagin mo pa akong George. Nako, kahit hataking mo pa ako hanggang sa kamatayan, George pa rin ang itatawag ko sa'yo. Eh kung halagan kaya kita hanggang kamatayan. Ay, teka, mukhang madali lang naman pala matandaan yung George ah. Ang dali mo talagang kausap. Sana ganyan din si Mila. Siya naman kasi namilit sa akin na George ang itawag ko sa'yo eh. At sumunod ka naman. Under ka talaga. Ikaw naman para kang bago ng bago. Iba talaga yung ex-wife mo. Asan nga pala siya? Di ko makontak. May usapan kami na pupunta ako ngayon dito sa bahay niyo para sa mga lipstick na o-orderin niya. Nasabi nga niya na pupunta ka raw kaya lang may emergency dun sa co-op nila. Iwan mo na lang daw lahat ng mga lipstick na dala mo para makapili siya mamaya pag uwi niya. Ay, di ko to pwedeng iwan lahat. Kasi may iba pang titingin ng mga to. Ah, ganun ba? Nako, paano kaya yan? Di ko alam kung anong gagawin dyan sa usapan niyo. Pilian na lang natin siya. Tulungan mo ako. Ha? Bakit ako? Ano may tutulong ko sa iyo dyan? Wala akong alam sa mga lipstick. Ikaw naman lagi ang nakakaharap niya. Kaya alam mo kung anong babagay sa kanya. Isipin mo na lang kung anong kulay ng labi na gusto mong mahalikan. Ganun. May dark green ka ba dyan? Yan ang kulay ng labi na gusto mong halikan? Curious lang kasi ako kung ano lasa. Makipaghalikan ka na lang sa lumot. Eto naman ang hirap kausap. Ang daming kulay ng lipstick, dark green pa ang gusto mo? Ano bang mga kulay ang dala mo?
Parang bagay kay Mila yung pink. Di bagay sa kanya yun. Kokontrahin nun yung libag sa likuran ng tenga niya. Alam mo, minsan may amoy yung libag na yun. Huwag mo sasabihin sa kanya. Sarili mong jowa, bina-backstab mo ha. I love it! Pink na lang. Di naman araw-araw present yung libag niya sa tenge. Marami akong pink dito. Oh, tingnan mo. Pili ka dali. Sige na nga. Check ko ah. Teka. Ito naman isa. Parang pare-parehas naman ang kulay nito eh. Magkakaibang shades ng pink yan. San ba rito yung pink na parang pang flower girl? Ano ba naman yung mga pinipili mo? Ano ba naman kasi ang alam ko sa mga kulay ng lipstick? Kayo na lang ni Mila mag-usap. Baka magkamali pa ako na mapili eh. Ito na nga, tutulungan na kita. Merong electric pink. Electric? Baka naman kapag hinalikan ko siya, makuryente ko ah. Hindi, pero tataas bill nyo sa kuryente. Kaya tipirin mo paghalik mo. Ano pa yung iba? Meron ding fuchsia pink. Ito mas malapit sa kulay ng flower girls. Mukhang okay yan ah. Ang sosyal ng pangalan ng kulay, parang mamahalin. Ito na lang, naka-buy one take one ako sa lipstick na to. Mag-i-expire na rin kasi. Pero wag mo sabihin kay Mila ha. Tatanggalin ko na lang yung expiration date. Meron ka bang acetone dyan? Kahit ba expired na, okay pa rin gamitin? Gumagamit naman ako ng expired na lipstick. Buhay pa naman ako. Basta pag hinalikan ko siya, di sasama pakiramdam ko ah. Kung sumamaman, i-donate mo na lang doon sa punerarya dito sa barangay nyo. Yung kulay brown na lipstick kaya, parang bagay din kay Mila yun eh. Marami akong artista na nakikita na gumagamit ng ganong kulay ng lipstick. Naku, di bagay kay Mila. Magmumukhang siko yung labi niya. Uy, sobra ka naman sa ex-wife mo. Aba, alam naman niya yan. Siya nga mismo nagsabi dati na kapag naka-lipstick siya ng brown, mukhang tuhod mga labi niya. Ikaw talaga. O sige, yung push and pink lipstick na lang. Ako na magbabayad, libre ko na sa kanya. Ay, ang sweet mo naman, pero fuchsia kasi yun, hindi push yan. Ikaw magbabayad nito ha? Mabait si Conrad sa akin, Papa Dudut. Kung ibang lalaki lang siguro siya ay baka hindi niya tanggapin ang friendship namin ni Mila. Kahit ang daming mga nakapaligid sa amin na binubulungan ng hindi maganda si Conrad, ay hindi siya nakinig. Tiwala siya sa pagkakaibigan namin ni Mila. Kaya naman naging kampante na rin ako kay Conrad. Lalo na pinakitaan niya ako ng respeto na bibihira akong makuha sa ibang mga lalaki. Kaya lagi kong sinasabi noon kay Mila na huwag na niyang pakawalan pa si Conrad. Dahil hindi na siya makakahanap ng katulad ni Conrad na bigay todo sa pagmamahal at respeto sa kanya. Kung paano alagaan ni Conrad si Mila, walang katulad. Kung ikukumpara ko sa kanya sa kung sino ang mas naging mabuting karelasyon sa aming dalawa, malamang ay si Conrad ang mananalo. Naging mabuti naman ako kay Mila pero iba ang kabutihang pinakita ni Conrad sa kanya. Kung meron nga lang isang lalaki na katulad din ni Conrad, malamang ay hahabulin ko talaga. Kaya lang ay nag-iisa lang si Conrad, Papa Dudut. Sa friendship naming tatlo, sina Conrad at Mila, na kontento na talaga ako. Kaya hirap din akong iwasan silang magkarelasyon dahil masaya akong nakahanap ng mga totoong kaibigan sa mundo ng mga plastic. Kaya kahit na anong sabihin noon ng mga tao ay hindi kami nagpapaapekto. Wala naman kaming ginawang masama. Kasalanan ba namin kung hindi ayon sa paniniwala at prinsipyo nila ang friendship naming tatlo? Malas lang talaga at napunta kami sa Pinas dahil dito na ata ang may pinakasarado ang isipan sa ganitong klase ng relasyon. Kung binigyan lang kami ng chance na sa ibang bansa mamuhay, baka naging normal lang ang friendship namin sa iba. Kaya lang, yun nga andito kami sa Pinas at wala na kaming ibang dapat gawin kundi ang huwag magpaapekto sa mga sinasabi ng ibang tao. Kahit minsan ay gusto ko nang labanan sila pero si Mila lagi ang nagsasabing huwag na lang. Kung walang Mila na magsasabi sa akin na huwag nang pumatol, baka ginera ko na ang mga pakialamerong tao sa buhay namin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Isang araw ay nagkaroon ako ng problema sa landlady ko, Papa Dudut. Nakipag-away ako dahil lagi niyang chinichismis. Napaiba-iba raw ako ng lalaking inuuwi sa apartment ko.
Totoo naman yon, Papa Dudut, pero syempre nakaka-hurt naman na ipagkalat pa niya sa ibang tenants. Ano bang pakialam niya sa buhay ko? Mabuti sana kung late akong nagbabayad ng upa pero mas maaga pa nga ako ng 10 araw sa bayaran. Kinompronta ko siya noon at nasaktuhang hindi rin maganda ang mood niya. Marahil dahil wala siyang nasagap na chismis noong araw na yon. Kaya naman hindi siya nagpatalo sa akin kung ayaw ko raw na pag-usapan ako ng ibang tao ay huwag daw akong gumawa ng pagpepiestahan nila, Papa Dudut. Gusto ko na siyang sampalin noon kung hindi lang ako nakapagtimpi. Pinaliwanag ko sa kanya na buhay ko yon at wala silang karapatan para pag-usapan ang mga desisyon ko sa buhay ko. Magpapakumbaba na lang sana ako para matigil na dahil may date pa ako ng araw na yon pero panay pa rin ang parinig niya. Ang hindi ko nga maatim ay nang idamay niya ang naging relasyon namin ni Mila. Nakakadiri raw ako na pumatol ako sa ibang mga lalaki gayong naging maayos naman daw na asawa si Mila sa akin. Doon na nga ako hindi nakapagpigil pa, Papa Dudut. Binato ko sa landlady ko ang hawak kong batya at 2 kilong asin na kakabili ko lamang. Nagulat siya at minura ako at hindi naman niya ako nilabanan pero sinabi niyang may 1 linggo na lamang ako para makahanap ng uupahan ko dahil pinapalayas na niya ako. Nabigla ako kasi akala ko naman ay konting away lamang yon at hindi naman naabot sa pagpapalayas. Kaya lang syempre para isalba ang pride ko ay sinabi ko na lamang ng pangit ng paupahan niya at saka inutusan siyang ibalik sa akin ang binato kong batya at asin sa kanya. Sinunod naman niya at pinulot niya ang mga binato ko at inabot niya sa akin. At saka siya nag-walk out sa eksena. Hindi rin naman ako nagpatinag, nagdabog ako habang nag-walk out na nilagyan ko ng aura para talbog talaga siya. Pagkatapos noon ay naligo na lamang ako at saka nagpunta sa bahay ni Mila para isumbong siya sa mga ginawa niya sa akin. Kasing nangyari? Hindi kita maintindihan kanina nung tumawag ka. Basta ang narinig ko, may batsa at 2 kilong asin. Yung batsa raw at 2 kilong asin binato niya sa landlady niya. Buti pa tong si Conrad, hindi marumi ang tenga. Mura lang naman ang cotton buds, Mila. Gusto mo ba bilan na lang kita? Hoy, kakampi mo ko rito Bakit ako ang inaaway mo? Gusto mo pagtulungan ka namin ng landlady mo? Sige pare, fully paid na washing machine ko ang ibato ko sa'yo. Sana di gumana ang warranty ng washing machine mo pag nasira. Baklang to? O tama na, nag-aaway na naman kayong dalawa. Ito kasi si Mila. Girl, ako pa talaga yung sinisisi mo. Ikaw naman tong nakipag-away sa landlady mo. Paano na pala yan, George? Georgia. Okay, sige, Georgia. O ano na mangyayari sa inuupahan mo? Ayun, ipapaupa na raw sa iba sa mas murang halaga. Hindi nyo na ba mapag-uusapan? Baka naman kasi simpleng tampuhan lang yan. Paano bang tampuhan? Nagkabatuhan na nga ng asin at batsa. Kung 1 kilong asin at 1 tabo lang siguro ang binato ko sa kanya, bakit di niya ako pinalayas? Dapat kasi sa mga ganyan, mahinahong usapan. Kayo kasing mga babae, gusto nyo iskandalo agad eh. Oy, hindi totoo yan. Hayaan mo na Mila. Ang importante, sinali ako ni Conrad sa mga babae. Gusto mo, pwede ka namang tumira dito pansamantala hanggat di ka pa nakakahanap ng mauupahan mo. Seryoso ba? Hindi ba nakakahiya? Seryoso ka ba, Conrad? Mahiya ka naman sa sinasuggest mo? Pansamantala lang naman habang wala pa siyang mauupahan. Paano kaya kung doon ka na lang sa boylet mo tumira? Bakit ba ayaw mo ko i-welcome dito sa bahay niyo? Ayoko talaga. Bakit nga? Paano kung magkapalit tayo ng mga lipstick? Di lagyan ng label. Ano bang alam mo sa label? Di ka nga binibigyan ng label ng mga boylet mo? Bakit ka na may personal? Ayos na yon, George. Dito ka na muna tumira. Salamat, Conrad. Para mas naging asawa pa kita kaysa sa isa riyan. Pinaparinggan mo ba ako? Bakit? Sino pa ba rito naging asawa ko? Yan dishwashing liquid sa tabi mo? Tingin ko maganda nga natitira muna dito si George para naman may kasama ka kapag may out of town ako sa trabaho. May kasama ka na rin na maglilinis ng bahay. Kaya mo ako gustong tumira rito para may Cinderella kayo, ganun?
Hindi naman sa ganon. Para lang din may bantay si Mila kapag wala ako. Kanina Cinderella, ngayon naman fairy godmother. Saan siya matutulog? Isa lang ang kwarto natin dito sa bahay. Paano bang isa lang dalawa yung kwarto natin dito? Yung katabi ng banyo. Yung kwarto para sa mga bisita natin. Yung kwarto kung saan natutulog si George tuwing Pasko. Yung kwarto ko saan mo iniimbak yung mga expired na lipstick mo. Saan ko ngayon ilalagay yung mga expired na lipstick ko kung doon magsistay si George? Mas mahalaga talaga sa'yo yung expired na lipstick mo kaysa sa akin na kaibigan mo? Sige na nga. Pero saglit ka lang dito ha. Ano ka ba naman, Mila? George, magstay ka rito sa amin hanggat gusto mo. Salamat, Conrad. Salamat din, Mila, at lumabas ang totoo mong kulay. Nagtampo ako ng slide kay Mila dahil sa pagkontra niya sa pagtira ko sa bahay nila. Alam ko namang bahay nila yon at may say si Mila sa pagpapatuloy sa akin. Kaya lang bilang isang kaibigan niya at dating asawa ay nagtaka lamang ako kung bakit hinarang niya ang pagtulong sa akin. Nagpaalam rin ako sa kanilang dalawa ni Conrad para makabalik na ako ng bahay at masimulan ko ng mag-impake. Noong nakauwi na ako ng bahay ay nakatanggap ako ng chat mula kay Mila. Nagsorry siya sa inasal niya sa akin at pabirong pinaliwanag na mas importante kasi na may sariling kwarto ang mga expired na lipstick niya. Tinanggap ko naman yon dahil ayoko namang may samaan kami ng loob. Yun ang unang beses na nagkatampuhan kami after ng hiwalayan naming dalawa, Papa Dudut. Kaya hindi rin ako papayag na tumagal ang tampuhang yon. Nakipagkwentuhan muna ako sa kanya bago ako nagsabi na itutuloy ko na ang pag-iimpake ko. Wala pang isang linggo ay naiayos ko na ang lahat ng mga gamit ko. Nagpaalam na rin ako sa landlady ko at nagsorry ako sa kanya sa pagbato ko sa kanya ng batya at asin at humingi rin siya ng sorry dahil na rin sa pakikialam niya sa buhay ko. Sinabi niyang pwede pa rin naman ako magstay sa apartment ko. Nadala lang daw siya ng emosyon. Pero after kong magsorry ay ayos na siya. Tumanggi na lamang ako at nagsinungaling na nakahanap na ako ng apartment. Hindi ko sinabi sa kanya na tutuloy ako sa bahay ni Mila dahil paniguradong may bago na naman siyang putahe sa tsismisan nila ng mga kumare niyang mga marites. Nagpaalam na ako ng tuluyan sa landlady ko at saka inasikaso ang van na kumuha ng mga gamit ko. Papadudod sinalubong ako ni Conrad at Mila. Tinulungan nila akong ilagay ang mga gamit ko sa kwarto. Pagkatapos maipasok lahat ng gamit ko sa bahay nila, nagpaalam naman si Conrad para bumalik na sa trabaho niya. Kaming dalawa na lamang ni Mila ang nagtulungan sa pag-arrange ng mga gamit. Nagkakatawanan pa kami noon habang inaayos ang mga gamit ko, Papa Dudut. Bakla, kaloka ka. Bakit? Mas marami ka pang panty kaysa sa akin. Assorted pa mga yan. Iba-ibang kulay, depende sa okasyon. Itong green na bulaklaking panty mo para saan? Yan ang pinakaswerte kong panty. O etong dinosaur na pink panty? Isusuot ko naman yan kapag mapapalaban ako sa boylet ko. Itong may apple sa cherries na panty? Bihira ko isuot yan. Makati kasi sa singit. Akin na lang. Kadiri ka ha? Di ka makabili ng sariling panty? Sayang naman kasi kung di mo gagamitin. Di mo ba naisip na pwedeng magtampo mga gamit kapag di ginagamit? Magtatampo ang panty ko dahil ayaw ko isuot? Saan dyari mo naman nabasa yan? Naisip ko lang. Huwag mo na nga pakialaman ng mga panty ko. Doon ka nalang sa mga pantulog ko. Ako na magtitiklob sa mga panty at bra ko. Mas bago pa ang mga bra mo kaysa sa akin ah. Alam ko! Yung mga bra mo nga nung tayo pa, hanggang ngayon ginagamit mo pa rin. Sayang naman kasi. Saka mas komportable na ang bra kapag luma na. Girl, nagmamakaawa ng mga bra mo. Ilibing mo na para magkaroon ng kapayapaan. Kaloka ka. Basta pa-arbor tong apples and cherries na panty mo ha. Hindi pwede. Kaloka ka. Magpabili ka na lang sa asawa mo. Magkano lang naman to sa Divisoria? Sinong asawa ko? Ay girl, nakahawa ka lang ng panty ng iba. Nakalimot ka na kagad? Si Conrad! Hindi ko siya asawa. Ka-live-in ko siya. Uy, parehas na rin yun. Magkasama kayo sa isang bahay. Nakita niya mga panty mo. Hinuhubad pa nga niya, di ba? Ano pa bang tawag doon?
Mas komportable ako na tawagin siyang live-in partner kaysa sa asawa. Hindi naman kami kasal. Ayos lang ba sa kanya yon? Natawagin siyang live-in partner? Mukha naman. Ang ibig ko sabihin, ayos lang ba sa kanya na hindi kayo makasal? Sinabi ko naman sa kanya dati pa na ayoko nang ikasal. Last na yung sa ating dalawa. Nakonsensya naman ako, bakla. Ako ba ang dahilan kung bakit na-trauma ka na magpakasal? Hindi naman. Nangako kasi ako sa sarili ko na isang beses lang akong ikakasal sa buong buhay ko. Kaya natupad naman. Pwede naman baliin ang pangakong yun. Lalo kung kasing worth it naman ni Conrad, hindi ba? Hindi na. Okay naman kaming dalawa sa setup namin ngayon. Masaya kami pareho. Sure ka bang masaya siya? Nung una, medyo off sa kanya yung hindi pa tayo annulled. Kasi gusto nga niya magpakasal kami para maging legal na. Pero pinaliwanag ko naman sa kanya na nakakastress ang proseso ng annulment dito sa Pinas. Aaminin ko naman na madalas na pag-aawayan namin yan noon. Pag nakabawi ako sa gastos, uunahin ko ang annulment natin. Hindi na. Huwag na tayong magpa-annul. Mila, deserve ni Conrad ng kasal. Ang swerte mo nga kasi hindi lahat ng lalaki handa sa ganyang usapan. Ayokong magpa-annul. Bakit? Nakamove on na tayo pareho at saka para na rin maging legal ang lahat. Paano kung ako naman ang makahanap ng lalaking pakakasalan sa ibang bansa? Siyempre gusto ko malinis ang lahat. Kung ako lang, huwag ka na sanang papayag na magpa-annul sa akin. Bakit? Kasi pangarap kong makasal sa one great love ko. At ikaw yun. Natupad ko ang pangarap ko na yon nang ayain mo kong magpakasal. At hayaan na lang nating ganun. Para may reminder ako na natupad ko ang pangarap ko sa lifetime na to. Papa Dudut, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa huling sinabi ni Mila sa akin. Hindi ko alam na yon pala ang rason niya sa kung bakit ayaw niyang ipaanal ang kasal naming dalawa. Nung una akala ko dahil ayaw niya lamang gumastos. Lalo't alam kong kuripot siya at may pinag-iipon ng bahay at lupa sa probinsya nila. Lagi rin niyang dinadahilan ang hirap ng proseso ng annulment sa Pilipinas na totoo naman. Kaya madali akong naniwala sa mga dahilan niya dahil valid naman ang mga yon. Pero noong sinabi niya sa akin ang pinakatotoong dahilan sa kung bakit ayaw niyang magpaanal ay nakaramdam ako ng konsensya. Konsensya sa kanilang dalawa ni Conrad. Konsensya para kay Mila dahil hindi ko nabigyan ng katuparan ang pangarap niyang makasal at makasama habang buhay ang one great love niya. Hindi ko naisip na ako pala ang one great love niya. Nasaktan ko siya at kahit na hindi ko sinasadya, nakaramdam ako ng guilt. Konsensya rin lalo para kay Conrad dahil alam kong mahal na mahal niya si Mila. At alam kong matagal na niyang gustong pakasalan si Mila pero wala siyang magawa dahil si Mila mismo ang gumagawa ng dahilan para hindi yon mapag-usapan. Mabait naman si Conrad at alam kong mas karapat dapat siyang mahalin kesa sa akin. Minsan naiinis na rin ako kay Mila dahil porket alam niyang mahal na mahal siya ni Conrad ay hinahayaan niya lamang ito. O pwedeng ako na lang din ang dapat sisihin dahil ako naman ang pumatay sa pag-asa ni Mila sa usaping kasal. Hindi ko noon alam ang mararamdaman kaya naman nag-change topic na lamang kami para hindi na bumigat pa ang usapan. Natakot na rin ako na baka kung saan pa mapunta ang usapan namin at alam kong marami pa akong kailangang sagutin sa mga tanong sa utak ni Mila. Kahit naman ilang taon na ang nakalipas, alam kong marami pa rin siyang katanungan at hindi ko alam kung kaya ko bang bigyan ng kasagutan yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumaan ang mga araw na natili ako sa bahay ni na Mila at Conrad. Nahirapan ako makahanap ng bagong apartment dahil karamihan ay malayo sa trabaho. Yung iba naman na malapit ay hindi naman ako komportable. Gusto ko na rin namang makaalis sa bahay nilang dalawa para hindi na ako maging dahilan para mailang si Conrad. Mula kasi noong nagkausap kami ni Mila tungkol sa kasal ay hindi na naging katulad ng dati ang biruan at usapan namin ni Conrad. Ewan ko kung nakahalata siya noon at hinihiling ko na sana naman ay hindi. Ayaw kong magpaliwanag sa kanya kung bakit ko siya iniiwasan. Baka mapag-awayan pa nila yon ni Mila.
Sinikap ko na lamang na makisama at sinigurado ko na uuwi ako ng bahay nila kapag patulog na sila para makaiwas na rin ako sa mahabang kwentuhan. Baka kasi kapag nakaharap ko ng matagal si Conrad ay baka makahalata na siya sa pinoproblema ko. Wala naman akong ibang narinig sa kanila kung may napansin sila sa pag-iwas ko. Hiniling ko na lamang na sana ay makahanap na ako ng bagong matitirhan para hindi na maging awkward ang lahat para sa amin. Mas lalo nga akong nakonsensya dahil sa maayos na pakikitungo ni Conrad sa akin. Isipin ninyo, tuwing nagigising ako sa umaga para maghanda papasok sa trabaho ay andun lagi si Conrad para isama ako sa lulutuan niya ng almusal. Bukod pa roon ay panay din ang tanong niya kung maayos ba akong nakakatulog sa gabi at nagtatanong din siya kung may kailangan ba ako. Sa tuwing nag-grocery silang dalawa ay lagi akong dinadamay ni Conrad sa mga bibilihin na abubot. Mahilig ako sa mga matatamis at kahit mga sarili kong panghimagas ay siya na rin mismo ang bumibili. Napailing na lamang ako sa kabutihan ni Conrad sa akin dahil pakiramdam ko ay hindi ko deserve yon. Kaya naman isang araw ay hinarap ko na siya at kinausap. Inaya niya akong mag-beer habang hinihintay noon si Mila papadudot. Alam mo Himala, buti naaya kita mag-beer ngayon. Bakit naman ako tatanggi sa alak, di ba? Para kasing umiiwas ka sa akin itong mga nakaraan eh. Hindi ah. Busy lang din ako sa work. Lagi ka nagmamadali umalis ng bahay. Kahit si Mila, hindi mo na raw nakakausap masyado. Kasi lagi ako lumalabas para mag-check ng apartment. Alam mo na, ayoko maabutan ng tag-ulan kapag maglilipat. Hassle nun, saka mas mahalang renta ng van o truck para magakot pag tag-ulan. Sabi ko naman sa'yo, magstay ka lang dito sa amin hanggat gusto mo. Gusto ko na sanang makaalis. Ayaw mo na ba rito sa bahay? Hindi naman sa ganon. Kaya lang syempre gusto ko may privacy pa rin kayo ni Mila. Saka privacy ko na rin, ganon. Sa bagay, pero ayos lang naman kami. Hindi naman kami masyado maarte pagdating sa privacy namin. Alam mo naman kung paano kami magsampay ng mga brief at panty namin, di ba? Kahit kabilang barangay, tanaw yung mga underwear namin eh. Ginawa niyong banderitas mga underwear niyo para tuloy lagi may pesta rito. Kulang na lang may palitsyon. Sa mga ganitong usapan ka namin talaga na miss ni Mile. Nakakausap niyo pa rin naman ako ah. Pero di na tulad ng dati. Lagi ka na nagmamadali. Kala nga namin kapag dito ka na tumira, only na yung magiging usapan natin pero hindi pala. Para talagang iniiwasan mo kaming dalawa eh. Nakakapraning sa totoo lang. May nagawa ba kami? Ha? Iniiwasan mo nga kami. Bakit ba? Kamusta kayo ni Mila? Ayos naman kaming dalawa. Tulad pa rin ng dati. Ayos lang ba talaga? Saan kaya papunta tong usapan na to? Huwag ka magagalit ha. Kasi nabanggit sa akin ni Mila nung nakaraan na gusto mo na raw magpakasal kayong dalawa. Nakwento niya ba yun sa'yo? Matagal na yun. Kahit matagal na, gusto mo pa rin bang ikasal sa kanya? Oo naman. Alam na alam mo kung gaano ko kamahal yung ex-wife mo. Pero si Mila lang ang may ayaw. Naiintindihan ko naman siya. Marami rin naman akong kakilala na matapos nilang maikasal na isang beses, ayaw na nilang umulit. Natroma nga ata si Mila sa kasal namin. Sorry ha. Di mo naman piniling maging bakla. Hindi mo kasalanan yan. Nagpakatotoo ka lang. Kaya lalo ko nakukonsensya dahil sa ganyang mga tirada mo. Bakit ka kasi makukonsensya desisyon naman ni Mila yun. Nabanggit ko na sa kanya na pwede naman kaming magpaanal anytime. Basta makaipon lang ako. Alam ko kasing malaki ang gagastusin. Alam ko namang gusto mo na rin pero si Mila ang may ayaw. Aaminin ko, nagtampo ako nung tinanggihan niya akong pakasalan. Pakiramdam ko, nakikipagkompetensya pa rin ako sa nakaraan eh. Conrad, tapos na yung sa amin ni Mila. Ang tagal na. Mahal na lang namin ang isa't isa bilang kaibigan. Saka, ayoko na tumikim ng babae. Naiintindihan ko naman na ngayon yan. Dati, sa totoo lang, hirap na hirap akong tanggapin yun. Lalo't nakukwento sa akin ni Mila na ikaw raw yung one great love niya. Ano bang labang ko ron, di ba? Nabubulagan lang si Mila sa idea ng one great love. Pero sa totoo lang, ikaw ang one great love niya. Balang araw makikita niya rin yun. Kailan kaya?
kapag nagsawa na ako maghintay. Napapagod ka na ba maghintay? May mga ilang beses na gusto ko nang sukuan si Mila. Conrad, wag. Mahal ka ni Mila. Pero kumpara sa pagmamahal niya sa'yo, walang laban yung binibigay niya sa akin. Hindi totoo yan. Tanggap na ni Mila ang nangyari sa aming dalawa. Ayun nga, na-trauma lang siguro siya sa nangyari kaya niya na ulit magpakasal. Ikaw na rin ang nagsabi na marami kang kakilala na takot na magpakasal. Ay, sana nga lagi kong pwedeng gamiting rason yan tuwing napapraning ako sa pagmamahal na binibigay sa akin ni Mila. Kaya lang minsan, mas matimbang yung pakiramdam na hindi naman niya ako ganun kamahal. Hindi nga ako sigurado kung mahal niya ba talaga ako eh. Huwag mong isipin yan. Hindi ba siya ng kasal sa totoong pagmamahalan? Pero sa ganung paraan ko mararamdaman na mahal ako ni Mila. Masama bang hilingin yun? Hindi ko alam kung paano noon ilalaban kay Conrad na mali siya dahil alam kong tama naman lahat ng iniisip niya. Wala akong karapatang idikta sa isang tao kung paano niya mararamdamang mahal siya ng isang tao. Siya lang ang makakaramdam at makakapagsabi noon. Naawa ako kay Conrad dahil kahit nakangiti siya noon ay alam kong durog siya sa ideya na hindi niya makukuha ng buo ang pagmamahal ni Mila tulad ng nakuha ko noong kaming dalawa pa lamang. Hindi ko alam kung papaano pagagaanin ang kalooban ni Conrad ng gaming yon. Nagbukas na lamang ako ng beer para sa aming dalawa at sinikap na mag-change topic para hindi ko na kailangang sagutin ang mga tanong sa isipan ni Conrad. Kahit nagpalit na kami ng pinag-uusapan ay pansin ko pa rin na may gustong itanong si Conrad sa akin. Kaya lang ay mas pinili niyang sumunod na lamang sa usapan na gusto ko. Umaasa siya marahil na mapapagod din ang isipan niya sa kakatanong at kusa na lamang yung hihinto. Tinapos ko na lamang ang kwentuhan naming dalawa at nagpanggap na inaantok na. Nakailang peking hikab ako noon para lamang maniwala itong si Conrad. Nagpaalam na rin ako at sinabing kailangan ko nang matulog dahil maaga akong aalis kinabukasan. Nagtanong si Conrad kung saan ako pupunta dahil day off ko noon. Sinabi kong magre-rest day overtime ako para pandagdag sa magiging upa ko sa susunod na apartment ko. Tumango na lamang siya noon at hinayaan na ako makapasok ng kwarto. Hihintay na lang daw niya si Mila bago siya pumasok sa kwarto nila. Hindi naman talaga ako magtatrabaho kinabukasan, dinahilan ko lamang yon. Bala ko noon na lumabas lamang ng bahay dahil alam kong nasa bahay lang din sila kinabukasan. At ayoko muna sana silang makasama, silang dalawa, hanggat hindi naaayos ang isyu sa pagitan naming tatlo. Nagliwaliw na lamang ako buong araw sa mall at noong napagod na ako ay nakaidlip na lamang ako sa simbahan. Gabi na noong nakauwi ako sa bahay ni Mila. Nakapagpasya na rin akong umalis na sa bahay nila kahit na wala pa akong matitirhan. Pinakiusapan ko na lamang ang isang naging boylet ko na titira muna ako sa kanya pansamantala at ako na lamang ang bahala sa lahat ng mga gastusin. Pansamantala lamang naman para lang makaalis na ako sa poder ni Mila Papadudut. Saan ka galing bakla? Kanina pa kita hinihintay. Di ba nasabi sa'yo ni Conrad? May work ako ngayon. Rest day mo, diba? Paano may work? Rest day OT. Kailangan ko makaipon para makalipat na kagad ako. Ba't ba nagmamadali kang makalipat? Okay naman kami na nandito ka. Dumating na ba si Conrad? Ako ang kaharap mo pero si Conrad ang hanap mo. Kahit kailan talaga wala akong laban sa mga lalaki, no? Magpapaalam lang sana ako sa inyong dalawa eh. Teka, nakahanap ka na ng apartment? Bakit ang bilis? Hindi pa ako nakakahanap pero nakausap ko na yung isang boylet ko na pansamantala sa kanya muna ako titira. Bakit kailangan mo pang dun tumira? Mamaya niyan doblehin niya ang pamemera sa'yo. Sige ka,
Kami nga mineral water lang ang request naming ambag mo rito eh. Nakakahiya na kasi sa inyo. Okay na ako ron. Sanay naman akong pineperahan ng boylet ko na yon. Hindi naman okay sa akin na peperahan ka niya. Lalo ngayon na kailangan mo ng dagdag na pera sa paghahanap mo ng apartment. Dito ka na lang muna. Kami nang bahala sa'yo. Nakapagsabi na rin ako sa kanya. Inaasahan na ako ng boylet ko na yun bukas ng gabi. Bukas na agad ng gabi? Parang nagmamadali ka ah. Yun na rin kasi napag-usapan namin. Day off kasi niya bukas eh. Tapos ako naman nag-leave sa work na ilang araw para asikasuhin itong paglilipat ko. Umamin ka nga bakla. May nagawa ba kami ni Conrad sa'yo? Bakit kailangan magmadali kang umalis dito? Wala kayong nagawa. Wala ba talaga? Kasi napapansin ko lagi kang umiiwas sa amin. Ni hindi ka nga nakikisali sa kwentuhan namin ni Conrad. Lagi ka nalang nakakulong sa kwarto mo. Binabantayan ko kasi yung mga expired na lipstick mo. Baka magtampo. Kilala kita. Alam ko kapag umiiwas ka. Paano mo ba kasi nasabing umiiwas ako? May nasabi ba ako? May nagawa ba ako? Dahil ba to sa mga panty mo? Hindi ko naman na pinapakialaman na. Nalulungkot ka ba rito sa bahay kasi hindi ka makapag-uwi ng boylet? Pwede naman paminsan-minsan mag-uwi ka. Pero ipaalam mo lang muna sa amin. Hindi ako umiiwas dahil sa panty ko o sa boylet na gusto kong iuwi rito. Pero umiiwas ka nga. Ay, basta aalis na ako rito bukas. Bakit kailangan mo umiwas? Sabihin mo sa akin kung ano yung nagawa naming mali sa'yo. Kasi baka after nito, hindi ka na talaga magparamdam sa amin kahit kailan. Okay, aamin na ako. Oo, iniiwasan ko kayo ni Conrad. Lalo na ikaw. Ako? Oo, ikaw. Ay, after kasi natin mag-usap tungkol dun sa annulment, iba na rin yung naramdaman ko. Paanong iba? Nagsabi lang naman ako ng nararamdaman ko noon ah. Hindi naman kita sinisisi na sinabi mo yung nararamdaman at laman ng utak mo noon. Kaya lang nakukonsensya ako eh. Makukonsensya saan? Maayos naman ang lahat ah. Nakapag-usap kami ni Conrad. Ramdam ko na gusto ko talaga niyang pakasalan. Ramdam ko rin na nakukulangan siya sa naibibigay mong pagmamahal sa kanya. Parang kakumpetensya pa rin niya ako sa'yo. Ewan, yun lang din ang naiisip ko. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Ako lang ba talaga? Kasi pakiramdam ko, ako pa rin ang dahilan kung bakit di ka mag-all out kay Conrad. Ramdam ko na ako yung pumipigil sa'yo para sa forever niyo. Masyado ba kitang nasaktan at na-trauma sa paglaladlad ko? Kaya hindi ka na naniniwala sa kasal? Ako ba ang dahilan? Hindi ikaw. Eh sino? Ako! Mahal ka naman ni Conrad. Sana alam mo yun. Kung natatakot ka masaktan ulit, hindi na yun mangyayari. Kasi mahal na mahal ka niya. Alam kong mahal niya ako. Yun naman pala eh. Ano pa bang pumipigil sa'yo para pakasalan siya? Mahal pa rin kita, George. Mila. Pero huwag ka mag-alala. Tanggap ko naman na. Alam ko naman kung saan ako lulugar. Kaya ako naghahanap ka ng sagot sa kung bakit hindi ko magawang pakasalan si Conrad. Kasi sa puso ko, ikaw pa rin ang asawa ko. Sa'yo pa rin ako kasal. I'm sorry, Mila. Hindi ko na alam kung ano sasabihin. Wala ka namang dapat sabihin. Problema ko na to. Pasensya ka na kung kailangan kong aminin sa'yo to. Pero salamat kasi tinulak mo ko para magawa ko ring aminin sa sarili ko to. Hindi ka madaling kalimutan. Pero sabi ko nga, alam ko kung saan ako lulugar. Hindi mo kailangang umiwas kasi papahirapan mo lang ako kapag isang araw, mawala ka na lang ulit sa buhay ko. Mila, hindi makakatulong kung makakasama mo pa rin ako. Maawa ka naman kay Conrad. Mabuting tao naman si Conrad. Alam kong mas kaya niya akong mahalin kesa sa'yo. Pero hindi ko siya kayang mahalin tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Kaya sana, hayaan mo na lang akong mahalin ka ng patago. Kasi sa ganitong paraan, hindi ko nasasaktan ng bulgaran si Conrad. Maayos naman kami, George. Nakikita mo naman, di ba? Walang kailangang magbago. Hindi ko siya iiwan, huwag kang mag-alala. Pero please, huwag mo rin akong iwan para hindi ko siya iwan. Hinawakan ni Mila ang mga kamay ko at doon na siya napaiyak. Humingi siya ng sorry sa akin dahil sa pag-amin niya.
Nakailang ulit siya nang hingi ng tawad at tinayaan ko na lamang siya kung yon ang proseso niya para maintindihan ang mga nangyayari sa kanya. Hindi ko na mahal si Mila tulad ng pagmamahal niya sa akin. Mahal ko siya hindi lang bilang isang kaibigan kundi bilang isang kapatid na rin. Yun na lamang ang pagmamahal na meron ako para sa kanya. Kaya mahirap na makita siyang nasasaktan dahil meron pa siyang pagmamahal bilang isang asawa para sa akin. Hindi ko inaasahan na mahal pa rin niya ako. Akala ko ay nagawa na niyang makalimutan ang nararamdaman niya para sa akin mula noong nakilala niya si Conrad. Hindi man lang ako nakahalata, Papa Dudut. Napaiyak na rin ako dahil hindi ko rin alam ang gagawin noon. Naguluhan na ako sa mga nangyayari at hindi ko nga rin alam kung ipagpapatuloy ko ba ang pag-iwas sa kanilang dalawa. Nakiusap siya sa akin na huwag ko siyang iwasan pero ramdam kong kailangan ko yung gawin para sa ikaka-move on niya. Kaya lang ay naisip ko na paano kung iniwasan ko na siya ng tuluyan. Ano ang magiging epekto noon sa relasyon nila ni Conrad? Natakot ako na baka masira silang dalawa. Oras na umiwas na ako dahil yun lamang ang pakiusap niya para magstay siya kay Conrad. Pakiramdam ko noon ay na-blackmail ako ni Mila. Pero hindi ko naman siya masisisi dahil masyado lang siyang nalubog sa pagmamahal sa akin. Kung di lang din naman kasi ako nagladlad ay baka nga kami pa ring dalawa. Kaya lang ay kinailangan ko nang magpakatotoo sa sarili ko at parte noon ay ang pag-iwan ko sa relasyon naming dalawa. Hindi ko naman alam na bitbit pa rin ni Mila ang relasyon namin kahit magkasama na sila ni Conrad, Papa Dudut. Paano ko po ba malulusutan ang sitwasyon ko? Gusto kong maghilom si Mila at parang ang paraang nakikita ko ay iwasan siya. Pero kapag ginawa ko naman yon ay iiwan niya si Conrad. Hindi ko na po alam ang gagawin ko kaya lumapit po ako sa inyong programa na Barangay Love Stories sa pag-asang matutulungan niyo ako sa sitwasyon ko. Maraming salamat po Papa Dudut at sa bumubuo ng Barangay LS. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, George. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever